Sige. Mabuti, ang mga ninuno naming De La Cruz ay minsang nanood sa dakilang maestro na nagpapamalas ng kanyang sining, kaya nilikha nila ang suntukan ng pamilya De La Cruz. Ang natatanging sining na ito lakas mula sa puson, lalabas sa isang maikling putok. Tanging ang mga may pambihirang likas na talino ang siyang makakapag-master nito. Marco, halika. Opo. Ano ba ang talento? Ito ang talento. Ang kampanang ito ay gawa sa tansong may daang taon, hindi masisira. 10 taon nang nag-ensayo si Marco. Nakapagpatunog na siya nito ng 3 beses. Talagang pambihira ang kanyang talento. Ang galing mo, kuya. Ewan ko kung kaya ko. Sige, dito na natin tapusin ngayon. Uwian na. Opo. Ang natatanging sining na ito lakas mula sa puson. Lalabas sa isang maikling putok. Lakas mula sa puson, lalabas sa isang maikling putok. Mahigpit ang mga alituntunin ng pamilya De La Cruz kung may makakita na ikaw ay isang babaeng palihim na nag-aaral ng sining pandigma. Puputulin ang kamay at paa mo. Halika, sundan mo ako. Naku, sumusubok lang naman ako. Saan mo ako dadalhin, inay? Bumalik na ang ate mo. Iisa ang isip at hininga, iisa ang hininga at lakas, nagsanib ang loob at labas. Ang babaeng ito ay may pambihirang talento sa sining pandigma. Talagang siya ang pinakamahusay na nakita ko. Ate, Sino ang nagpahintulot sa iyo na umuwi ng palihim? Sobrang pinahiya mo ang pamilya De La Cruz. palihim, hindi ba't umuwi ka para bumisita? Jowdy, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Si Commander Victor dahil hindi ako makapag-anak ng lalaki. Binubugbog niya ako araw-araw. Hindi ko na talaga kaya. Tatay, nanay, nakikiusap ako sa inyo. Pahintulutan ninyo akong makipaghiwalay sa kanya. Hindi maaaring makipaghiwalay. Si Commander Victor ay kakapromote lang ni General bilang commander ng lalawigan ng Asul. Siya ang namumuno sa lahat ng mga pamilya ng sining pandigma. Don Jose, hindi natin siya dapat galitin. Siya lang din ang makakatulong kay Marco upang mapanatili niya ang pagiging pinuno ng pamilya. Kung hindi, lahat ng mga sangay ay tiyak na magkakaroon ng masamang hangarin. Si Tia, Ano ba siya, tatay? Ngunit hindi natin maaaring payagan si ate. Masisira niya ang aking malaking plano. Don Jose, si Marco ang tanging lalaki sa pamilya De La Cruz. Isipin natin ang mas malaking kabutihan. Halina kayo. Ibalik ninyo siya sa pamilya ni Commander Victor. Tatay, si ate ay tunay mong anak. Paanong itutulak mo siya sa kapahamakan? Anak ko siya. Dapat niyang isipin ang kanyang kapatid na lalaki dahil siya ay babae ng pamilya De La Cruz. Dapat siyang magsakripisyo para sa pamilya. Ito ang tanging ambag ng kababaihan sa pamilya De La Cruz. pero hindi ko talaga tahanan ang pamilya De La Cruz. Mula nang isilang ang kapatid kong lalaki. Siya na lang ang nasa paningin mo. Ang pagkain at damit namin ay mula sa kanya. Ang natitira. Siya ay natutulog sa kwarto. Kami ay nagsisiksikan sa silid-imbakan. Siya ay personal mong tinuturuan. Kami naman natututong gumawa ng gawaing bahay kay nanay. Tumahimik ka. Paanong nangahas kang sabihin yan sa iyong ama? Tatay, ikaw, bilang isang ama, hindi mo kami inalagaan. Minamaliit mo ako dahil babae ako. Pero hiniling ko bang isilang mo ako? Hiniling ko bang alagaan mo ako? Isinilang mo ako kaya dapat kang managot. Hindi lang para sa sandaling kasiyahan. Ikaw! Suwail na anak. Ate, tara na. Umalis na tayo sa pamilya De La Cruz. Subukan mo nga. Wala na akong atrasan. Sofia, tandaan mo ito. Huwag kang matulad sa akin. Ang taong ito
ay hindi karapat-dapat maging ama ko. Ate, Sa pamilya de la Cruz, ang mga babae ay walang karapatang pumili. Kahit mamatay, hindi pa rin. Ibalik siya agad sa pamilya ni Commander Victor upang ilibing. Don Jose, patay na si Jowdy, nawalan ng asawa si Commander Victor. Ano ang gagawin natin kung magalit siya? Pagkatapos ipakasal natin si Sofia sa kanya. Tatay, hindi ito patas. Patas, sasabihin ko sa'yo, kung ano ang patas sa Timog Kaharian, ang lakas ang pinahahalagahan. Bagamat ang angkan nating de la Cruz ay nagpapamana ng sining pandigma, tayo pa rin ang pinakahuli sa mga angkan sa lalawigan ng Asul. Tanging ang kapatid mong lalaki ang may kakayahan sa sining pandigma para luminang ang pangalan ng pamilya. Kaya ko ring matutong lumaban, kaya ko rin. Tumahimik ka! Ang sining pandigma ng pamilya de la Cruz ay para lamang sa mga lalaki. Ito ang tuntunin ng angkan. Ang mga babae, bukod sa pagluluto at paglalaba, ano pa ang kaya nilang gawin? Talaga bang magtatagumpay sila sa sining pandigma? Ngayon, para sa iyong kapatid, kailangan mong magsakripisyo para sa kinabukasan ng pamilya. Iyon ang ating kapalaran. Kapalaran. Iyan ay sa tingin mo lang, hindi iyan ang kapalaran ko. Dalhin ninyo siya at bantayang mabuti. Bukas ng maaga, ihahatid siya sa pamilya ni Commander Victor. Tatay, ayaw kong magpakasal, tatay. Babaeng walang hiya. ayaw kong magpakasal. Buksan ninyo ang pinto. Utos ng pinuno binibini, kailangan mong magpakasal ngayon, gusto mo man o hindi, wala kang pagpipilian. Bilis, sumama ka sa akin. Bilis! Huwag ninyong hayaan na makatakas siya. Bilis! Nasa harap lang ang karwahe, umalis ka na. Mauna ka, ako ang haharang sa kanila. Inay, kung aalis tayo, sabay tayong aalis. Hindi kita maiiwan na mag-isa sa pamilya de la Cruz. Kung hindi ka aalis, gusto mo bang mapariwara tulad ng iyong ate? Na habang buhay na itatapon ka na lang, na isakripisyo ka, gusto mo ba? Tatanggapin mo ba iyon? Pasensya na binibini. Umalis na kayo, ingatan ninyo siya. Bilis, harangin ninyo sila. Inay, Pakawalan ninyo siya. Inay, umalis ka na. Inay, Sabi ni Commander Victor Kamukamo ang dati niyang kerida, alamin mo ang lugar mo, ang maging kerida ng Commander. Ang biyayang ito'y hindi makakamit ng iba kahit kailan. Commander Victor na naman. Maliit nga ang mundo. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Walang modo kang nilalang. Gusto mo ng palo? Pakawalan mo siya. Matapang na bata ka? Halika kayo, bigyan ninyo siya ng leksyon. Subukan ninyo. Kanina, ako ang gumawa niyon. Bakit ba ang galing ko? Ganyan pala ang mga tauhan niya. Mukhang si Commander Victor, ang komandante ng lalawigan ng Asul, ay hindi rin pala ganoon kagaling. Gusto mong mag-alsa, bababariling kita. Bakit mo ginulo ang pagtulog ko? Hindi mo pa ba nakitang sumalo ng bala? Bakit ka nakatulala? Umalis ka na. Lakad, bilisan mo. Nene, kanina hindi ka sigurado na mananalo ka. Bakit ka pa nakialam? Hindi ka ba natatakot na madamay? Kung lahat ng tao ay makikitang siya'y pinapahiya at mananatiling tahimik, nasaan ang hustisya sa mundong ito? Kahit na madamay ako, wala akong pagsisisi.
Napakatalino at napakabait mong bata. Ngayon ang ika-100 kong kaarawan. Mabuti ang loob ko. Ako naman, pwede kitang tanggapin bilang alagad. Papayag ka ba? Dito sa lansangan, basta-basta kayong tumanggap ng alagad? Basta na lang ba? Hindi mo inaasahan na ako mismo ang tatanggap ng alagad at may magdadalawang isip pa. Nene, ang pagkakataong ito, noong araw, ang ninuno mo ay gustong-gusto ang ganitong pagkakataon. Kayo po ang dakilang maestro ng Timog Kaharian, si Elias Santiago. Ang inyong alagad, si Sofia de la Cruz, ay bumabati sa inyo, guro. Mabuti! Ina, hintayin mo ako. Makakabalik ako sa pamilya de la Cruz para iligtas ka. Magsalita ka! Saan mo dinala ang hamak mong anak? Wala kayong malalaman. Matigas ang ulo mo, pinakawalan mo siya ng walang paalam. Nagkamali ka ng malaki, taksil ka ng pamilya de la Cruz. Mula ngayon gagawin kitang alipin. Kapag umamin ka ng pagkakamali, saka ka lang makakabalik sa dating posisyon. Ano pang hinihintay ninyo? Hanapin ninyo siya. Kung hindi ninyo mahuli si Sofia de la Cruz, babalatan ko kayo. Oo. Hindi mo siya mahahanap habang buhay mong hindi siya mahahanap. Ginawa mong tuntungan ang anak ko. Peste kang babae. Kung ganyan ang sasabihin mo, sige. Hindi siya magiging tuntungan mo. Ikaw na lang. Mula ngayon, ikaw ang tuntungan ng anak ko. Hanggat hindi siya bumabalik, ikaw ay yuyurakan ng anak ko araw-araw. Sofia, basta't makaalis ka sa isinumpang lugar na ito, gagawin ko ang lahat. Sofia, ang ituturo ko sa iyo ay ang pinakamataas na sining sa mundo. Ito ay tinatawag na sikretong sining ng pinagmulan. 9 na antas ang sining na ito. Sa bawat antas na makamit mo, makakakuha ka ng napakalaking lakas. Kung malagpasan mo ang ika-9 na antas, kaya mong durugin ang bundok at hatiin ang karagatan. Para kang Diyos na bumaba sa lupa. Ngunit ang pagsasanay sa sining na ito ay napakahirap at ubod ng hirap. Tingnan mong mabuti. Itugma ang balikat at balakang, itugma ang siko at tuhod, itugma ang kamay at paa. Kapag naging bihasa ka sa paghawak, saka ka makapasok sa panloob na lakas. Loob at labas, yin at yang ay magkaisa. Kung may isang galaw na hindi tama, sanayin mo ang ibang galaw. Hindi ko akalain na ang dating ginang ng pamilya ay darating din sa ganitong kalagayan dahil daw sa kanyang anak nababaliw na talaga. Ano ang hawak mo? Wala lang. Nasaan ang tuntungan ko? Bilis, hulihin siya. Maligayang pagbabalik, Ginoong Marco. Ang galing ng tuntungan na ito. Tatapakan ko ito habang buhay. Hahaha. Ayaw mo pa bang tanggapin ang kapalaran mo? Huwag ka nang mangarap. Sa buong buhay ninyong mag-ina, hindi na kayo makakaahon. Hahaha. Nanay, ayos ka lang ba? May magandang balita ako para sa'yo. Ngayon, mayroon na akong isang napakahusay na maestro. Malapit ko nang matutunan ang maraming kakayahan. Nanay, hintayin mo ako. Sa araw ng malaking labanan, babalik ako ng eksakto sa tanghali. Mamumuno ako sa pamilya de la Cruz. Lahat ng mga nang-api sa'yo ay parurusahan. Sofia, anak ko, tandaan mo, hindi natututunan sa isang araw ang sining pandigma. Huwag kang magmadali. Dapat kang tumapak ng matatag upang makamit ang tagumpay. Anak, maayos ang lahat, masaganang pagkain, lahat ay maayos. Ang tanging hiling ko ay maging panatag ka. Nanay, hanggang ngayon, may itinatago ka pa rin sa akin. Pinaalis mo ako at nag-iisa kang naiwan sa pamilya de la Cruz. Paano kanila titigilan? Aray? Magaling, sa loob ng ilang buwan, naabot mo na ang antas ng dakilang maestro. Wala ka ng katunggali sa buong Timog Kaharian. Ikaw ang dapat na mamuno sa samahan ng katarungan na aking itinatag. Kung kailangan, gamitin itong palaso para tawagin sila. Sa loob ng ilang sandali, darating ang mga dalubhasa ng samahan. Hanggang dito, wala na akong ibang utos. Sige, umalis ka na. Maestro. Masipag kang nagsanay. Hindi ba para sa araw na ito, ang utang sa buhay ay kayang bayaran ng pagputol ng daliri. Ang utang sa pagpapalaki ay hindi mababayaran. Ngayon, tapusin mo na ang iyong mga usapin. Mula ngayon, hindi ka na maaaring mabuhay para sa sarili mo lang. Opo, maestro.
kasapi ng samahan ng katarungan. Si General Antonio ng Timog Kaharian ay nagbibigay pugay sa pinuno. Maghintay ka rito. May kailangan ka ba? Nag-uulat po ako, pinuno. May mga magagaling na kailangang iangat sa bawat lalawigan. Kailangan pa rin ang inyong pagsang-ayon. Commander Victor ng lalawigan ng Asul. Lubhang malupit ang taong ito. Walang habas niyang sinasaktan ang mga mamamayan. Madalas pa niyang kinukuha ang mga dalaga para gawing kirida. Paano maiangat ang ganyang tao? Tanggalin agad sa pwesto. Opo. Nauunawaan ko po. May mahalaga pa akong kailangang gawin. Maaari mo akong hanapin sa bayan ng Berde sa ibang araw. Opo. Si Ginoong Marco ay bata pa, ngunit siya na ang pinakamahusay na mandirigma sa bayan ng Berde. Sa pagtakbo niya bilang pinuno ngayon, sa lahat ng sangay ng pamilya de la Cruz, walang sino mang kasing galing ni Ginoong Marco. Tiyak na siya ang magiging pinuno. Kaya't dito muna ako upang batiin si Ginoong Marco. Hindi lang ngayon. Sa aking palagay, sa hinaharap, matatalo ang karibal na pamilya Santos at mapapalaganap ang sining pandigma ng pamilya de la Cruz ay malapit nang mangyari. Tama. Maaaring sa hinaharap siya pa ang kauna-unahang dakilang maestro ng pamilya de la Cruz. Siyempre, dakilang maestro. Sino pa kung hindi ako? Salamat sa inyong magagandang salita. Narito na ang pinuno. Mga kababayan, 12 taon akong naging pinuno, alinsunod sa alituntunin ng angkan. Dumating na ang panahon upang magbitiw at magbigay daan sa mas karapat-dapat. Kaya ngayon ang mga kasapi ng pamilya de la Cruz, ayon sa alituntunin, ay magpapamalas ng kanilang galing sa labanan dito upang matukoy ang susunod na pinuno. Maupo po kayong lahat. Umupo na po kayo, pinuno. Magsimula na ang paligsahan. Sino ang makikipaglaban sa akin? Ina, nakauwi na ako. Ngayon na ang araw na hahalili ako bilang pinuno upang ipagtanggol kayo. Sabay-sabay na kayong lahat. Huwag ninyong sayangin ang oras ko para maging pinuno. Sino pa? Talaga nga, ikaw ang pinakamahusay sa bagong henerasyon. Ang ganyang talento, walang limitasyon ang iyong magiging tagumpay. Siyempre naman, tingnan mo kung kaninong anak. Ipinapahayag ko, ang anak kong si Marco Reyes, ang magiging pinuno ng pamilya de la Cruz. Mabuti. Ito ba ang karapat-dapat na maging pinuno ng pamilya? Talagang nakakatawa. Mukhang ang pamilya de la Cruz ay mga duwag at mahihina lamang. Kayong mga tao ng pamilya de la Cruz, makinig kayong mabuti sa akin. Ngayon, pumunta ako rito upang sakupin ang inyong pamilya de la Cruz upang maging unang tao na makalutas sa daang taong alitan. Tatay. Dahil ang mga tao ng pamilya Santos ay naghahanap ng kamatayan ngayon. Kung gayon, ibibigay ko sa kanya ang nais niya. Sige! Ginoong Marco, isang ang bayani. Ikaw, walang kwenta. Kaya kitang bigyan ng 3 tira. Ano naman? Sugod. Layas, lumayas kayong lahat. Marco, ayos ka lang ba? Talagang mahina kayo, walang kalaban-laban. Ginambala ninyo ang paligsahan ng pamilya de la Cruz at tinawag ninyo pang hamak ang aking anak. Naghahanap kayo ng kamatayan. Oh, Maestro Jose, pasensya na. Hindi ko siya tinutukoy na walang kwenta, kundi ang lahat ng naririto ay mga walang kwenta. Ngayon ang araw ng pagwawakas ng alitan ng pamilya de la Cruz at ng pamilya Santos. Mangyaring magsilbing saksi kayong lahat. Napakayabang mong bata. Ngayon tuturuan kita ng leksyon. Tatay. Kailangan mong ipaghiganti ako.
Sino ang susunod na lalaban? Ikaw o ikaw. Sabay-sabay na kayong lumaban. Bakit kayo nakatulala dyan? Lahat kayo, lumaban na. Ang sino mang makatalo sa kanya siya ang magiging pinuno ng pamilya de la Cruz. Narinig mo ba? Dumating ang panganay ng pamilya Santos. Tinalo niya ang lahat. Sasanibin niya ang pamilya de la Cruz at ang lahat ay... Gagawing alipin. Ano? Lahat kayo sugod! Ngayon ang malaking paligsahan ng pamilya de la Cruz. Bakit natin hahayaan ang mga tagalabas na magyabang dito? Marco, umakyat ka. Labanan mo siya hanggang kamatayan. Ang mga lalaki ng pamilya de la Cruz ay hindi magpapahiya. Itay, Ginoo, talo na si Marco. Bakit pa siya aakyat para mamatay? isang talunan. Sumunod ka o mamatay. Ginoong Miguel, napakalakas ng iyong kasanayan. Sumusuko na ako. Ako'y magiging tagasunod mo. Ipaglilingkod kita. Mabuti. Tunay kang mabuting aso. Ikaw, Hahaha. Mula ngayon, ang pamilya de la Cruz ay magiging pamilya Santos. Ikaw ay si Santos 1, ikaw ay si Santos 2. At ikaw, dahil marunong kang umunawa, mananatili kang pinuno ng sangay ng pamilya Santos. Salamat, Ginoong Miguel. Salamat, Ginoong Miguel. Mula ngayon, ako si Marco Santos. Ano pa ang hinihintay ninyo? Lumuhod kayo. Hindi ako luluhod. Sige, lumaban ka sa akin. Ito ang mangyayari sa hindi luluhod. ang pamilya de la Cruz ay kilalang pamilya ng martial arts. Paano namin kayo pinalaki, mga duwag? Ito na ba ang araw ng pagbagsak ng pamilya de la Cruz? Ako ang lalaban sa kanya. Ako ang makikipaglaban sa kanya. Sino? Bakit siya umakyat? Hindi ba ito paghahanap ng kamatayan? Dinadala mo ba ang buong pamilya de la Cruz? Sa lubos na kapahamakan? Marunong ka bang lumaban? Hindi, pero kaya kitang kalabanin. Tanghaling tapat, anak, naniniwala ako na makakabalik ka. Bago yun, iwan mo na sa akin ang lahat. Tingnan ninyo, kahit isang babae ay mas may dangal kaysa sa inyong mga lalaki ng pamilya de la Cruz. Ako si Miguel Santos, mula sa marangal na pamilya. Hindi ako nananakit ng babae. Dahil hindi ka marunong lumaban. Ngayon, kung makakaya mong tanggapin ang 3 palo ko, panalo ka na. Isabel, bumaba ka na. Sa ganitong pagkakataon, hindi ito usapin para sa isang babae. Pero ang babaeng hinahamak ninyo ay nakatayo rito. 3 palo lang, halika na. Eh di tanggapin mo. Ni isang palo, hindi mo kaya, nakakatawa. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ako katulad ng mga De La Cruz. Sila ay handang maging aso. Ayoko. Ngayon ang pangalawang palo. Ano? Siya? Kakayanin pa niya ang isa pang palo? Isabel, huwag mo nang hanapin ang kamatayan. Baliw na. Baliw talaga siya. Isa pa? Matigas ang bibig. Ang tigas ng dila mo, pero babae ka lang. Siya. Bumangon na naman siya. Ikaw? Huwag mo nang ipilit. Isabel, bumaba ka na. Aamin na ang pamilya de la Cruz. Hindi ito para sa inyong pamilya De La Cruz. Don Jose, hindi ko kailangan ang iyong pag-amin. Susunod. Ito na ang 3 hampas. Halika. Balita ko, pinalaya mo ang anak mong babae, kaya ka napunta sa ganitong kalagayan. Huwag mong sabihing umaasa ka pa na ang anak mong babae ay makakabalik para iligtas ka. Mali ka. Hindi ko inaasam na bumalik ang anak ko. Alam kong maayos ang buhay niya ngayon. Sapat na yon. Ang 2 naunang hampas ay sinadya kong hindi ka saktan, ngunit kung magpupumilit kang mamatay, hindi na ako maaawa.
Mabuti naman. Sofia, kahit na sinasabi ng lahat na mas mahina ang babae sa lalaki, ngunit tandaan mo, kung anong buhay ang gusto mo, ikaw pa rin ang magpapasya. Hindi papatalo ang babae sa lalaki, dapat ding maging matatag ang babae. Naiintindihan ko, nanay. Naiintindihan ko, nanay. Dapat maging matatag ang babae. Isabel, ikaw bakit ka nagpapakahirap? Sa inyong pamilya de la Cruz, nagtiis ako ng 20 taon, nagdusa ako ng 20 taon. Nakaluhod kayong lahat, ngunit hindi ako luluhod. Ito ang sasabihin ko sa lahat. Ang tuhod naming mga babae ay mas matigas kaysa sa inyo. Sa buhay ng tao, kailangang magpakasaya kahit isang beses. Anak, ginawa ko ang makakaya ko. Gustong-gusto kong makita kang muli, ngunit ang landas sa hinaharap ay ikaw lang ang tatahak ng mag-isa. Lakas ng loob mong saktan ng nanay ko, naghahanap ka ng kamatayan. Ina, umuwi na ako. Nakauwi ka na. Mabuti naman at nakauwi ka. Ina? Naghirap kayo. Ayos lang ako. Kapag nakikita kita, hindi ko na nararamdaman ng hirap. Magaling. Sofia, naglakas loob ka pang bumalik? Tatang, Ipahuli mo siya at dalhin sa bahay ni Commander Victor. Kapag nasa proteksyon tayo ni Commander Victor, hindi na natin kailangang matakot sa pamilya Santos. Suwail na anak! Luhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana nating nakuha ang proteksyon ni Commander Victor. Mga walang kwenta. At may kapal pa kayong mukhang ibaliktad ang katotohanan. Huwag ninyong kalimutan dito. Bukod sa akin, wala nang may apelyidong De La Cruz. Kayo ay mga aso lang ng pamilya Santos, mga alipin nila. Ano? Batang walang galang. Ang lakas ng loob mong atakihin ako ng patago. Inapahinga ka muna sa tabi. Patayin ninyo siya. Ano, nanalo talaga siya? Huwag kang gumalaw. Nabali na, nabali na. Sabi ninyo, kung sino ang manalo siya ang magiging pinuno. Kaya mula ngayon, ako na ang pinuno ng pamilya De La Cruz. Ako ang pinuno ng pamilya De La Cruz. Ginoo, huwag mong hayaang maagaw niya kay Marco ang pagkapinuno ng angkan. Suwail na anak, tumahimik ka. Mula pa noon, hindi pwedeng babae ang mamuno sa angkan. Akin ang pagkapinuno. Huwag mo akong agawan. Kanina, sa harap ni Miguel, sunod-sunuran ka at nagpapakababa. Ngayon, anong karapatan mong manghamon sa akin? Noong naroon si Miguel, walang nangahas sa angkan. Ikaw ang umaasa at sumisigaw na kung sino ang manalo, siya ang magiging pinuno. Ngayon, babawiin mo ba ang iyong salita sa harap ng lahat? Ngayon, dahil sa akin, ang pamilya De La Cruz ay nananatili. Ako ang nagpatuloy ng angkan, hindi kayo. Huwag mong isiping dahil sa pag-atake mo kay Miguel, maaari ka nang magyabang sa harap ko. Paluhurin kita ngayon at humingi ka ng tawad. Wala kang tapang sa mga dayuhan, dito ka pa nakikipag-away sa akin. Ngayon, sisingilin ko ang lahat ng utang mo, luma at bago. Itong sampal ay para sa pag-insulto mo sa aking ina. Ito ay kawalan ng utang na loob. Itong sampal ay para sa pang-aapi mo sa iyong ate. Ito ay hindi makatarungan. Itong sampal ay para sa iyong pagpapakababa sa mga tagalabas. Ito ay kahihiyan ng angkan. Ginoo, pigilan mo naman siya. Mula ngayon, ililipat ang labi ng aking ate na si Lorena sa libingan ng pamilya De La Cruz. Ano pang hinihintay ninyo? Bakit hindi pa kayo gumagalang sa inyong pinuno? At sa matandang ginang? Pamilya De La Cruz.
Buti na lang at dumating ka. Commander Victor, Kasi hindi ako makaanak ng lalaki. Araw-araw akong binubugbog. Hindi ko na talaga kaya. Ate. Commander Victor. Dumating na si Commander Victor. Tingnan natin kung hanggang kailan magmamalaki ang babaeng ito. Si Commander Victor ang namamahala sa 32 angkan, ang commander ng lalawigan ng Asul na may hawak ng buhay ng 1,000,000 tao, hindi pa iyon. Hindi lamang siya napakamakapangyarihan, siya rin ang pinakamahusay na mandirigma sa lalawigan ng Asul. Bayaw. Tumahimik ka. Kayong dalawang babae ng pamilya De La Cruz, niloloko ninyo ako. Sa araw na ito, ako'y ilulubog ko ang buong pamilya ninyo sa pagkaalipin para mawala ang galit ko. Ano, lahat tayo ay magiging alipin. Ang buong pamilya De La Cruz ay nakikiusap na patawarin mo kami, Commander Victor. Kami ay handang para sa iyo, Commander, gawin ang lahat. Patawarin mo kami, Commander. Buti na lang dumating ka. Dati mong idinulot ang pagkamatay ng ate ko. At gusto mo pang pilitin ang pamilya ko na ipakasal ako sa iyo ng sapilitan. Ngayon may lakas ka pang loob na pumunta dito lahat ng ginawa mo. Sisingilin kita ngayon. Ang kapal ng mukha mo. Ngayon, titingnan ko kung paano mo ako sisingilin. Kaya ko nang tiisin na sinaktan ako ng babaeng yan. May ganang bastusin ang commander. Ngayon, pagsisisihan niya. Tama si Ginoong Marco, isang babae lang. May ganang kalabanin ang commander. Wala siyang kakayahan, tiyak na matatalo. Ano, nanalo siya? Imposible, hindi maaari. Tiyak na mali ang nakita ko. Pinatay mo ang ate ko. Babayaran mo ang dugo ng ate ko. Babaeng yan, ang galing mo pala, pero walang silbi. Kahit gaano ka kagaling, kung wala kang kapangyarihan, sayang lang. Huwag mong kalimutan ang commander. Ako ang commander ng lalawigan ng Asul. Matatakot ba ako sa mga baril na yan? Hindi ka ba natatakot? Eh siya? Kapag nag-utos ako, mamamatay siya. At ang inyong pamilya De La Cruz. Wala ni isa sa inyo ang mabubuhay. Sa lalawigan ng Asul ako ang batas. Sabi kong isa walang mangahas magsabing dalawa. Commander Victor po, lahat ng ito ay kasalanan ni Sofia, pero wala kaming kinalaman dito. Suwail na anak, ano pa bang gulo ang gagawin mo bago ka masiyahan? Siya ay puro gulo. Tama, lahat ay dahil sa kanya. Lahat kami ay nadamay. manahimik kayo. Walang kasalanan si Sofia. Kayo ang may kasalanan. Ang commander ng lalawigan ng Asul, si Commander Victor, paano maipromote ang ganyang tao? Tanggalin agad sa pwesto. Opo, susunod po ako. Pagpapatira pa, pagtitiis upang mabuhay, ito ang pamilya De La Cruz. Nakakatawa talaga. Si Commander Victor sa paningin ninyo ay ang makapangyarihang commander ng lalawigan ng Asul, pero para sa akin, isa lamang siyang hamak na natanggal na mamamatay na. Ano, natanggal na siya sa pwesto? Ako ay hinirang ng mismong general bilang commander ng lalawigan ng Asul. Sa buong Timog Kaharian walang katulad ang aking kapangyarihan. Tanging ang general ang makapagtatanggal sa akin. Sasabihin mo bang ikaw ang general? Ang general na iyong hinahangaan ay yumuyuko rin sa akin. Ah, ganun ba? Paano ka nangahas na walang respeto sa general? Kapag iniulat ko ito, hindi lamang ang inyong pamilya De La Cruz, kundi ang buong bayan ng Berde ang mawawasak. Kung ganoon, bakit hindi mo na lang iulat sa general upang agad akong maparusahan? Napakayabang mong babaeng ito. Nakakainis na mababa ang ranggo ko. Hindi ko talaga makontak ng general. Anong hindi mo kaya? Kung gayon ako na lang. Commander Victor, sa loob ng kalahating oras, ang kapangyarihang iyong sinasandalan, ang dahilan ng iyong kayabangan, ay aking wawasakin.
Ito ang tawag ng pinuno, utusan ng lahat ng hukbo. Umalis agad sa kampo, sumama kayo sa akin upang makita ang pinuno. Opo. Sino ba ang may tapang nagalitin ng pinuno? Tiyak na puputol-putulin ko siya. Baliw na ang babaeng ito. Napakawalang galang kay Commander Victor. Papatayin tayo nito. Suwail na anak, gusto mo bang ang pamilya de la Cruz ay malipol? Manuel Sandoval, kahit wala ka man dito ngayon, hahanapin pa rin kita para maningil. Noon, dahil sa iyo, nalabis mong inapi ang aking ate, itinulak mo siya sa kamatayan. Ngayon, lahat ng sama ng loob ay isisingil ko ng sabay. Isasama kitang ilibing sa kanya. Papalibing mo ako sa kanya, panaginip mo yan. Luhod ka ngayon at humingi ng tawad. Baka patawarin ko pa kayo. Kung hindi, ngayon, lipulin ko ang pamilya de la Cruz. Walang matitira, kahit manok o aso. Sofia, sinasabi ng lahat na ang babae ay sanhi ng kapahamakan, pero hindi ako naniniwala dyan. Ngayon, nakita kong ikaw, bilang isang babae, ay nakahihigit sa mga lalaki ng pamilya de la Cruz. Sapat na sa akin ito. Ang aking anak ay nararapat. Sa mas magandang buhay, umalis ka na, wag mo akong intindihin. Inay, hindi na tayo aalis. Malaki na ako. Ako na ang bahalang magprotekta sa'yo. Pero, Inay, magtiwala ka sa akin. Baliw ka na talaga. Ano bang pinainom niya sa iyo para mapaniwala ka? Nangangarap ka pa rin ng imposible? Gusto mo bang ang pamilya de la Cruz ay malipol dito? Bawat salita ko, bawat pangungusap, ay walang kasinungalingan. Malapit ka ng mamatay, nananaginip ka pa. Ako ang napakamakapangyarihang commander ng lalawigan ng Asul. Ikaw ay isa lamang babae, habang buhay kang nakatakdang tumingala sa akin, at habang buhay kang nasa ilalim ng aking mga paa. Malapit ka ng mamatay at nangahas ka pang magyabang. Ngayon, sa oras ng iyong pagmamalaki, ibabagsak kita ang general na hinahangaan mo bago maubos ang insensong ito. Ay tiyak na darating dito sa oras na iyon, masasaksihan mo mismo kung paano siya sa harap ko yuyukod at magpapasakop, kung paano kanya parurusahan, Commander Victor. Sofia, babae ka lang at nangahas kang mapasunod ang general. Talagang katawa-tawa. Alam mo ba na sa buong Timog Kaharian ang mga nagtatagumpay ay pawang mga lalaki, walang babae ang naghahari. Matalino ka, Commander. Luhod kayong lahat at humingi ng tawad. Tama, kahit na ang mga babae ay magaling magluto, ngunit kahit sa bayan ang chef ng restaurant ng ulap lalaki rin. Patawarin ninyo po kami, Commander. Kami at ang babaeng ito ay wala ng kinalaman. Siya ang nagpasimula ng lahat. Hinihiling namin, Commander, na siya lang ang patayin at patawarin kami. Huli na tandaan ninyong lahat. Ngayon mawawasak ang pamilya de la Cruz, mawawasak ang bayan ng Berde. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Wala na ang lahat. Tingnan mo ang anak mong pinalaki. Hindi ka ba naniniwala sa kanya? Ano pa ang masasabi mo? Sofia, naniniwala ako sa iyo kahit ano pa ang mangyari, mananatili akong matatag. Sa tabi mo, nanay, huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Commander Victor, kapag naubos ang insensong ito, ay ang iyong kamatayan. Babaeng walang hiya, nasa bingit ka na ng kamatayan, ngunit mayabang ka pa rin. Bakit hindi ka magpakamatay para makahingi ng tawad? Kapag namatay ka, baka mabuhay pa kami. Oo nga, akala mo natuto ka ng kaunti, walang kwentang depensa para ikaw na ang masusunod. Magpakamatay ka na. Magkakamag-anak naman tayo. Mas makapalang dugo kaysa sa tubig. Bakit ninyo ginigipit kami ng ganyan? Wala nang satsat, hilahin ninyo ang matandang babaeng ito, huwag siyang makasagabal dito. Sinasabi ko sa inyo, walang sino man ang makakapilit sa akin. Nakatayo ako dito ngayon upang patunayan sa lahat ang mga kaya kong gawin na hindi ninyo man lang maisip. Noon, minamaliit ninyo ako, ngunit ngayon napipilitan kayong humanga sa akin. Nasa bingit ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang bibig mo. Sige. Titingnan ko nga kung sino pa ang makakapagligtas sa iyo ngayon, Barilin. Sino ang mga has? Sinong may lakas ng loob? General, nandito na kayo. Sinalubong namin si General. Buwisit kang babae. Hindi ba kanina ka pa nagmamayabang? Bakit ngayon tahimik ka na? Sabi ko sa'yo, huli na para matakot ka ngayon. Narito na ang general. Kahit gusto mong mamatay ng madali, mahirap. General, walang hiya ang babaeng ito. Sabi niyang kaya kang utusan. Naglabas na ako ng utos na lipulin kayo. Wala nang matitira sa pamilya de la Cruz. Gago.
General ng Timog Kaharian, Carlos Montemayor nagpupugay sa pinuno. Nagpupugay sa pinuno. Tumayo na kayo. Imposible ito. Babae lang siya. Ikaw pa ang general ng Timog Kaharian. Bakit ka luluhod sa isang babae? Sa Timog Kaharian, ang tinatawag ng general na pinuno ay ang tanging tagapagmana ni dakilang Maestro Elias, ang pinuno ng Samahan ng Katarungan. Hulihin siya. Sabi ko na kalahating insenso. Ibabagsak kita mula sa langit hanggang sa impyerno. Sa iyong pinakamayabang na sandali, tikman mo ang pait ng pagkatalo. Ipaluhod kita sa puntod ng ate ko upang yumukod at humingi ng tawad. Naalala mo pa ba? Hindi mo ako kayang patayin. Kung papatayin mo ako, ang buong Timog Kaharian ay malalagay sa malaking panganib. Sa harap ng kamatayan, matapang ka pa ring magsalita ng kayabangan. Nakipagtulungan na ako sa mga taga-isla ng Silangan. May mga sundalo akong nakaistasyon sa lalawigan ng Asul. Lahat ng mga general sa iba't ibang lugar ay nag-alsa na. Kahit ang bayan ng Berde ninyo, mayroon ding mga tauhan ako. Kung papatayin mo ako, tiyak na pagsisisihan mo. Pakikipagsabuatan sa kaaway at pagtataksil sa bayan. Victor, ang lakas ng loob mo. Ginoong Renato, ngayon na, sagipin mo ako! Ang dakilang maestro ng Isla ng Silangan, si Renato Ramos, dating kaklase ni dakilang Maestro Elias. 10 taon na ang nakalipas, naging dakilang maestro na siya. Ginoong Renato, ang pinakamalakas na mandirigma sa Isla ng Silangan. Sa loob ng ilang dekada, hindi pa siya natatalo. Kung kayo ay susuko na ngayon, sa lapi, kapangyarihan, mga babae, lahat ay makukuha ninyo. Oh, Timog Kaharian, naglalagay kayo ng babae sa pinakamataas na posisyon. Sa Isla ng Silangan, ang mga babae ay dapat lumuhod, magsilbi sa mga lalaki, magsuot ng sapatos. Hindi man lang sila pinapayagang kumain sa hapag. Bakit ganyan kayo kawalang galang sa mga babae? Ang nanay mo ba ay hindi babae? Ikaw, ang pagsunod sa Isla ng Silangan ang tanging paraan para mabuhay kayo. Sampung taon na ang nakalipas? Ang inyong Isla ng Silangan ay nilupig ni dakilang Maestro Elias, lubos na natalo at pinahiya. At ikaw, Renato Ramos, sa harap ng libu-libong sundalo, lumuhod at nagmakaawa. Si dakilang Maestro Elias ay mabait, kaya pinagkalooban kanya ng buhay. 10 taon pa lang ang lumipas, nakalimutan mo na ba ang aral na iyon? Hayop ka, hahanapin mo ang kamatayan mo. Guro-guro pumunta si Hideo Santos sa bayan ng Berde at nakipag-away sa pamilya de la Cruz. Nandoon din si ate sa pamilya de la Cruz. Siguradong magkikita silang dalawa. Pero naantala si ate ng kanyang ama. Napalampas niya ang pinakamagandang panahon para magsanay. Kakapasok lang niya sa antas ng dakilang maestro. Tiyak na mahihirapan siyang talunin si Hideo Santos. Hideo Santos. Kuya, nagkamali ako. Hindi na ako maglalakas loob na pumasok sa Timog Kaharian. Maawa ka sa akin. Noong una, dahil naawa sa iyo siguro, tinanggap ka niya bilang estudyante, kaunti lang ang natutunan mo. Nagpilit kang bumaba. Ngayon, nagdala ka pa ng hukbo para salakayin ang Timog Kaharian. Inaakala mo bang walang tao sa ating Timog Kaharian? Alang-alang kay Guro, iligtas ko ang buhay mo. Ang sining ng espada ng pinagmulan. Isang bahagi lang ng aking lakas ang gagamitin ko kung maglakas loob ka pang pumasok sa Timog Kaharian. Hindi na ako magpipigil. Mukhang 10 taon na ang nakalipas, masyadong mahina ang leksyong natamo mo. Naglakas loob ka pa ring salakayin ng Timog Kaharian. Bantayan mong mabuti ang bundok langit. Ako ang maglilinis ng ating hanay at susuportahan ko ang iyong ate para ipahiya sila. Sa buong Timog Kaharian, maliban kay Antonio Bautista, walang makakapigil sa akin. Luhod at sumuko kayo o mamatay. Ang taga-isla ng Silangan na ito ay isang dakilang maestro. Hindi natin siya kayang talunin. O kaya, bilang isang lalaki ng Timog Kaharian, paano tayo yuyukod sa mga kaaway mula sa Isla ng Silangan? Mas gugustuhin kong mamatay kaysa sumuko.
Hindi ka susuko, kung gayon lumuhod ka. Ililigtas ko ang inyong mga buhay. Pinatay ninyo ang aking mga kababayan sa Timog Kaharian. Makikipaglaban ako sa iyo. Tama. Laban tayo. Hindi mo ako kayang talunin. Kung lalaban ka, mamamatay ka lang. Kung ako man ay maging duwag at matakot, ang mga kababayan kong taga-Timog Kaharian na nasa likod ko, sino pa ang magpoprotekta sa kanila, mas gugustuhin kong mamatay ng sumusulong kaysa mabuhay ng umuurong. Sumuko o mamatay? Ang angkan naming Montemayor ay namatay sa digmaan sa loob ng maraming henerasyon. Ang bawat lalaki sa aming pamilya ay naglilingkod sa bayan. Hanggat may hininga pa ako, Carlos Montemayor, hindi ako susuko. Hindi ka susuko. Papatayin ko kayong lahat. Papatayin ko kayo hanggang sa sumuko kayo. Papatayin ko kayo hanggang sa wala ng paglaban mula sa Timog Kaharian. Hanggat may natitira pang kababayan sa Timog Kaharian, mga bastardo, hindi ninyo makukuha ang aking bayan. Gusto ninyong patayin ang mga mamamayan ng Timog Kaharian. Humingi ba kayo ng pahintulot sa akin? Renato, ikaw na walang pagsisisi, hayop ka. Ngayon ang mga luma at bagong sama ng loob, lilinawin ko na lahat ng sabay-sabay. Ang lakas na ito, nagtitipon ng panloob na lakas, nagdudulot ng biglang pagbabago sa langit at lupa. Ang ganitong antas. Tanging si dakilang Maestro Elias ang makakaabot nito. Siya na nga ba ang dumating? Mahigit 10 taon nang hindi bumababa si Elias sa bundok langit. Paano siya nakarating dito? Kung pupunta siya rito, ang lahat ng narito, kung pagsasamahin. Hindi nila kaya ang kanyang isang galaw. Mukhang mali ang naramdaman ko. Si dakilang Maestro Elias ay namuhay ng tahimik sa loob ng ilang dekada. Matagal na siyang nakalampas sa mundo. Paano siya basta-basta bababa? Makipaglaban sa isang babaeng tulad mo, masisira ang aking dangal bilang lalaki. Bibigyan kita ng 3 galaw. Ang dami mong satchat, talo mo muna ako sa kakamagsalita. Hindi mo man lang mahawakan ng maayos ang sandata. Ano pang sinasabi mong dangal ng mga lalaki? Kayo talagang mga lalaki. Palaging may tiwala sa inyong sarili. Ang iyong panloob na lakas ay ang sikretong sining ng pinagmulan. Talagang ang mapagbigay si Elias Santiago. Ibinigay pa niya sa iyo ang sikretong sining ng pinagmulan. Alam mo ang sikretong sining ng pinagmulan. Ikaw ba ang taksil na tinutukoy ng aking guro? Taksil, anong karapatan ni Elias Santiago na tawagin akong taksil? Mas seryoso ako kaysa sa kanya, mas pinaghirapan ko ang pagsasanay. Pero ayaw akong turuan ng matandang iyon ng sikretong sining ng pinagmulan. Kung siya ay walang awa, huwag mo akong sisihin kung ako ay walang awa rin. Dahil ikaw ay alagad ni Elias Santiago, tiyak na mamamatay ka ngayon. Sa ganyang edad, nakayanan mo ang 1 o 2 galaw ko. Kahit papaano, may kakayahan ka. Kung luluhod ka ngayon, dadaan ka sa pagitan ng aking mga binti, iiwanan kitang buhay. Panaginip mo ulit? Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Anak! Kapag napatay na kita, puputulin ko ang ulo mo. Ipadadala ko kay Elias. Tiyak na magiging kawili-wili ang itsura ng mukha niya kapag nakita niya yon. Ikaw, kayong lahat, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Kung gusto ninyong saktan ang mga mamamayan ng Timog Kaharian, dadaan muna kayo sa bangkay ko. Ang aming pamilya De La Cruz ay taga-Timog Kaharian. Kahit mamatay kami, hindi namin hahayaan na madungisan ninyong mga dayuhan ang lalawigan ng asul. Mga langgam, parang langgam na humaharang sa daan. Ngayong araw na ito, maliban kung darating si Elias, walang sino man ang makakapagligtas sa inyo. Guro,
Kasalanan ko na hindi ako naging sapat na husay. Hindi ko naprotektahan ang mga mamamayan. Ngunit kahit mamatay man ako, ipaglalaban ko hanggang sa huling sandali. Ginoong Renato, ang dugo ng hamak na ito, huwag nitong madungisan ang kamay ninyo. Magpahinga na lang kayo. Ang pagpatay, ako na ang bahala. Ikaw, magaling. Hindi ka pababayaan ng isla ng silangan. Sofia, hindi ka ba nagsasabi na ikaw ay malakas? Hindi ka ba sumisigaw na babaguhin mo ang kalagayan ng mga kababaihan? Hindi ka ba buong kapalaluang nagsasabi na poprotektahan mo ang mga mamamayan ng Timog Kaharian? Bakit ngayon para kang aso, nakahandusay sa lupa, hindi ka na makatayo? Kung ako ang guro mo, makikita kanyang ganito, tiyak na mabibigo siya. Guro, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Ang iyong kabutihan. Sa kabilang buhay ko na lang mababayaran. Renato Ramos, ang tapang mong sakta ng alaga ko. Malaki ang loob mo. Sampung taon na ang lumipas. Sa ganyang kaliit na pag-unlad, nangahas kang lumusob sa Timog Kaharian. Mukhang masyadong magaan ang aral na iyon sa iyo. Guro, Elias, aking mabuting kuya, upang malabanan ang iyong sining ng espada ng kaguluhan. Nagkulong ako at nagpraktis ng 10 taon. Sa wakas, nakarating ako sa antas ng dakilang maestro. Sa laban ngayon, dito natin malalaman kung sino ang mas magaling at pagpapasyahan ang buhay o kamatayan. Tumahimik ka. Huwag mo akong tawaging kuya. Ang ating guro ay namuhay ng may kabutihan. Ang tanging dungis sa kanyang buhay ay ang pagtanggap sa iyo bilang isang taksil na alagad. Ngayon lilinisin ko ang ating samahan para sa ating guro. Alagad, masdan mong mabuti. Kapag mas malakas ang kalaban mo, kailangan mong sa bawat galaw hanapin ang kahinaan ng kalaban. Halimbawa, itong taksil sa ating samahan. 10 taon na ang nakalipas, siya ay padalos-dalos. Hindi matatag ang kanyang tindig. Ngayon, ganun pa rin. Sa totoong laban, ganito, gamitin ang lambot upang madaig ang tigas, umurong upang sumulong. Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalan ng utang na loob at pagsuway sa mga aral ng ating guro. Elias, papatayin kita. Papatayin talaga kita. Kumusta alaga? Natutunan mo na ba? Gusto mo bang ipakita ko ulit? Mga munting taga-isla ng silangan ay lubos na dinurog. Sobrang saya. Tama, tayong mga mandirigma ay dapat tumulad sa dakilang maestro, magsanay ng mabuti, ipagtanggol ang tahanan at bayan. Taksil, saan ka pupunta? Mga dekada na ang nakalipas. Ang mga ninuno ng pamilya ni Commander Victor ay nakipaglaban ng buong tapang sa digmaan at namatay sa digmaan. Ngunit ikaw ay nagdala ng kaaway sa ating tahanan. Lantarang pumanig sa isla ng silangan. Karapat dapat ka ba sa mga ninuno mong yumao? Dakilang Maestro Elias, nagkamali ako. Nagpadala lang ako sa tukso. Hindi ko naman gustong magtaksil. Maawa ka, huwag mo akong patayin. Dapat mamatay ang taksil. May tunay ka bang pagsisisi? Handa ka bang makabawi sa iyong kasalanan? Totoong nagkamali na ako, dakilang maestro Elias. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kung taos puso kang nagsisisi, alang-alang sa mga ninuno ng pamilya ni Commander Victor, maaari kong iligtas ang iyong buhay. Maestro, umilag kayo. Guro, hindi ko akalain na sa loob ng ilang dekada, ako ang sumupil sa isla ng silangan at hindi pa ako nasaktan. Ngunit sa huli, ako'y pinagtaksilan ng sariling tao. Nakakatawa talaga. Guro, tumigil ka na. Ililigtas kita, Guro. Ibigay mo na ang lunas. Lason mula sa isla ng silangan. Wala talagang lunas. Ano naman kung dakilang maestro? Kahit gaano kakalakas, tao ka pa rin. Malapit ng kubkubin ng hukbo ng isla ng silangan ang lalawigan ng asul. Sino pa ang maaasahan ninyo? Magaling, hindi ka pababayaan ng emperador ng isla ng silangan. Ang makapaglingkod sa isla ng silangan ay isang karangalan, Elias. Totoo, hindi kita kayang talunin. Ngunit ano naman, sa huli natalo ka pa rin ng sarili mong tao. Talagang pabor sa atin ang langit. Hintayin ninyo ang inyong pagkawasak, Timog Kaharian, at kayo'y sasakupin ng isla ng silangan. Victor, gusto ka sanang bigyan ng aking guro ng isang pagkakataon, ngunit binayaran mo ng sama ang kanyang kabutihan. Talagang karapat dapat kang mamatay. Ang Timog Kaharian ay laging payapa,
Kung hindi kami inaatake, hindi rin kami umaatake. Ngayon, paulit-ulit ang pananalakay ng mga taga-isla ng silangan. Ngayon, tiyak na papatayin ko kayo upang itaas ang karangalan ng bayan. Tigilan na ang walang kwentang usapan. Si Elias hindi na niya kayang iligtas ang sarili. Ikaw ay talunan ko lamang. Ikasiyam na antas. Alaga ko, ang ikasiyam na antas ng sikretong sining ng pinagmulan. Sikretong sining ng pinagmulan, siyam na antas lahat. Alaga, ikaw na ang pangalawa bukod sa akin na umabot sa ikawalong antas. Mula pa noon hanggang ngayon, wala pang nakarating sa ikasiyam na antas. Kung ang sikretong sining ay umabot sa ikasyam na antas, ano kaya ang mangyayari? Magbabago ang langit at lupa, mawawalan ng liwanag ang araw at buwan, sa iyong mga mata wala ng sining, ang enerhiya ay sumusunod sa puso, mawawala ng parang usok. Ako, na nasa ikawalong antas ng sikretong sining, ay hindi talaga kayang talunin ka. Ngunit paano kung nasa ikasiyam na antas? Ikasiyam na antas ng Hunyuan. Kailangang buksan ang Ren at Du Meridians. Sa 1000 taon wala pang nakagawa nito. Kahit ang guro mong si Elias Santiago ay hindi rin nalampasan ito. Ang pagpilit mong lumagpas ngayon ay pagpapakamatay lang. Ang panganib na kinakaharap ng alagad ko ngayon, kung ikaw lang ang makapagbukas ng Ren at Du Meridians at makamit ang antas ng banal na mandirigma, saka lang ito malulutas. Ngunit ang pilit mong pag-angat ngayon ay may tsansang mas mababa sa 1 sa 10. Kapag nabigo ka, Tiyak na mamamatay ka rito. Sa edad na 20, naging dakilang maestro ka. Iyan na ang limitasyon ng babaeng ito. Ang babae ay may kalikasang yin. Ang pagsasanay ng martial arts tulad ng lalaki ay labag na sa kalikasan. At gusto mo pang buksan ng Ren at Du Meridians. Ang mamatay para sa Timog Kaharian ay karangalan ko, Sofia de la Cruz. Ngunit kaya ko nga bang buksan ang Ren at Du Meridians? Protektahan ang lahat. Dakilang Maestro Sofia, bagamat hindi kami kasing lakas mo, mga mamamayan pa rin kami ng Timog Kaharian. Iniligtas mo kami noon kahit nanganganib ang buhay mo. Ngayon, ipagsasanggalang ka namin upang bigyan ka ng isang pag-asa. Tama. Ituon mo lang ang isip mo sa pag-angat. Nandito pa kami. Napakatanga ninyo. Kahit magkaroon pa kayo ng panahon para makapag-angat, ano naman? Imposibleng makamit ng babae ang antas ng banal na mandirigma. Hindi noon, hindi rin sa hinaharap. Ang pagsisikap ninyo ay walang kabuluhan. At saka, dati, isa lang siyang babaeng naglalaba at nagluluto. Paano niya maaabot ang pinakamataas na antas? Tama siya. Kaya ko nga ba? Sofia, ako ang iyong guro. Gamit ang lahat ng aking panloob na lakas, ay tutulong sa iyo na buksan ang Ren at Du Meridians. Sa harap ko, gusto mo pang umusad ng mahinahon, mamatay ka. Kung gusto mong saktan ang anak ko, kailangan mo munang lampasan ako. 30 taon akong nagsanay ng sining pandigma. Hindi ko alam ang tunay na diwa nito. Para lamang sa karangalan ng pamilya, nagpakasipag ako sa pagsasanay. Ngayong nakikita kita at ang dakilang Maestro Elias, saka ko nauunawaan na tayong mga nagsasanay ng sining pandigma ay hindi para sa pansariling karangalan, kundi para sa pagtatanggol ng pamilya at bayan at pangalagaan ang mga mamamayan. Ikaw ay 20 taong gulang, ang iyong ama may dahon na humarang sa aking paningin, kaya hindi ko nakita ang katotohanan. Ngayon na ang panahon upang tubusin ko ang aking mga kasalanan. Ilang dekada akong nagsanay ng sining pandigma. Sa kalahati ng aking buhay, hindi ko nagamit ang aking kakayahan. Ngayon gusto ko lang tulungan kang makahanap ng pag-asa. Tatay. Sofia, marami akong nagawang pagkakamali noon. Tinatawag mo pa rin akong tatay. Makakontento na ako sa buhay ko. Anak ko, ipagpatuloy mo ang iyong pagsulong ng payapa. Ngayon, ipagtatanggol ka ni tatay. Ako rin. Ngayon, makikiusap ako sa inyong lahat na bantayan ang aking anak sa kanyang pagsulong. Ako si Don Jose de la Cruz ay lubos na nagpapasalamat. Ang pagsulong na ito ay hindi para sa akin, kundi para sa bawat mamamayan ng Timog Kaharian. Kung gusto mo akong hadlangan, kailangan mong bayaran ng iyong buhay. Sumuko kayo ngayon at hindi ko kukunin ang inyong mga buhay. Kung hindi, kapag dumating na ang aking hukbo, wawasakin ko ang inyong buong pamilya. Mas pipili naming mamatay kaysa sumuko. Kalmahin mo ang iyong isip at puso. Huwag mong hayaang maapektuhan ka ng mga nasa paligid. Nabuksan mo na ang iyong daluyan ng enerhiya. Ulitin mo sa isipan ang mga mahiwagang salita.
Kapag tahimik ang isip, nawawala ang damdamin. Kapag lundo ang katawan, umaagos ang enerhiya. Kapag patay ang puso, nabubuhay ang spirito. Kapag lumakas ang liwanag, naglalaho ang dilim. Sadyang pinayagan niyo pa talaga ang babaeng walang hiyang ito na mabuksan ang kanyang daluyan ng enerhiya. Ginoong Renato, kailangan nating pigilan ang kanyang pagsulong. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, pagbibigyan kita. Babae ng Timog, tiniis ka namin ng ganito katagal. Oras na para mamatay ka. Hanggat may hininga pa ako, hinding-hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Isang matandang babae, ayokong makipaglaban sa iyo. Umalis ka na lang. Anak, tiyak na poprotektahan ka ni inay. Matibay pala ang matandang ito. Napakahina mo pero hinahamon mo ako. Parang langgam na lumalaban sa puno. Bawal kang tumayo, kalahati na ng iyong meridian ang nabuksan. Kung titigil ka ngayon, masasayang lahat ng pagsisikap natin. Tampi, 50 taon na akong nag-aaral ng martial arts. Ngayon lamang, sa pamamagitan ng pagkakataon, nakamit ko ang antas ng dakilang maestro. Gusto ninyong ipagpalagay na ang isang 20 taong gulang na babae ay hihigit sa akin. Mayroon bang banal na mandirigma na 20 taong gulang sa mundong ito? Kahit ikaw ay hindi nakapagbukas ng iyong mga meridian, banal na mandirigma. Isang alamat lamang iyan. Ikaw na taong nagmamadali at makasarili. Paano mo malalaman ang tunay na talento? Ang antas na hindi ko kayang maabot, ang aking alaga ay tiyak na maaabot yan para sa kanyang pamilya. Para sa mga mamamayan ng Timog Kaharian. Tiyak na kaya niya. Tama, naniniwala ako sa kanya. Tiyak na magagawa niya. Kapag nagising na ang ating banal na mandirigma, ikaw na Hapones na tulisan, tiyak na mamamatay kang walang libingan. Sayang hindi na siya magigising. At ikaw mamatay ka na kasama ng iyong anak. Anak, hindi na kita kayang samahan simula ngayon mag-isa. Alagaan mo ang iyong sarili. Masama. Hindi ba siya ang banal na mandirigma na 20 taong gulang? Mukhang magiging bangkay siya sa edad 20. Hindi talaga kayang gumawa ng malalaking bagay ang mga babae. Gumamit ka ng napakapanganib na paraan para umasenso. At nagawa mo pang magambala? Nabigo ka sa pagbukas ng iyong daluyan ng enerhiya. Bumaligtad ang daloy ng iyong enerhiya. Siguradong napakasakit. Hayaan mo kaming dalawa, ihatid ka na. Huwag. Wala ka talagang utang na loob. Binali ko ang 3 tadyang ng nanay mo. Muntik na siyang mapatay. Patuloy ka pa ring umangat. Napakamakasarili mo. Kaya't isasagawa ko ang katarungan. Papatayin na kita. Wala na ba talagang paraan? Ito na ba ang wakas ng Timog Kaharian? Huwag mong subukan na saktan ang anak ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Anak, mabuhay kang mabuti. Ang presensyang ito banal na mandirigma. Renato, bayaran mo ang iyong utang na dugo. Hahaha, ipapadala ko na kayong mag-ina sa kabilang buhay. Mamamatay ka na, nagyayabang ka pa. Gusto mong bayaran ko ang utang na dugo. Katawa-tawa. Ngayon na ang katapusan mo. Imposible, paano siya naging ganito kalakas? Ha? Imposible, talagang naabot mo ang antas ng banal na mandirigma. Sinabi ko na, ngayon babayaran mo ang utang na dugo. Akala mo ba ay gaya ako ng aking guro? Mahuhulog ba ako sa inyong patibong? Walang hiya kang tao. Ibigay mo ang iyong buhay. Patayin ang hapong yan. Sofia, tinatakan ko na ang mga ugat sa puso ng iyong ina, kaya nailigtas ko ang kanyang buhay. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon ang banal na mandirigmang si Sofia de la Cruz ang magiging pinuno ng pamilya de la Cruz. Banal na mandirigma. Guro. Banal na mandirigma.
Walang problema. Nailabas ko na ang lason sa loob. Ngunit upang lubos na gumaling, kailangan ko pang maghintay ng ilang araw, Sofia. Ang ipinakita mo ngayon ay nagpatunay sa akin na karapat-dapat kang humalili sa akin, Timog Kaharian, ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ina, sa wakas nagawa ko na. Anak, pinagdaanan mo ang hirap. Nagpupugay sa pinuno, nagpupugay sa pinuno. Tingnan mo nga kung ano ang iyong katayuan ngayon. Hamak na pamilya. Bakit ka nangangahas na magbanggit ng pagbabalik sa pamilya Mendoza? Hindi ka nakabilang sa pamilya Mendoza. Nanay, sino ang taong iyon? Ano ang nangyari? Anak, ngayon, isa ka ng banal na mandirigma. Tungkol sa mga bagay-bagay sa akin, hindi ko na itatago pa sa iyo. Sa totoo lang, taga-pamilya Mendoza ako sa lalawigan ng sentro. Ang pamilya Mendoza, isang kilalang pamilya ng sining pandigma sa lalawigan ng sentro. Oo, yun nga ang pamilyang Mendoza. Ang iyong lolo ang presidente ng sining pandigma sa lalawigan ng sentro. Sa pamilya Mendoza, ang tanging nagmamalasakit sa akin ay ang iyong lolo. Ngunit lahat ay nagbago ng araw na iyon. Noong una natalo ang iyong lolo sa isang laban, malubha ang sugat at tuluyang naparalisa. Ang iyong tiyo, na si Rafael, ang panganay kong kapatid, matapos pansamantalang maging pinuno ng angkan, pinilit niya akong ipakasal sa ibang pamilya. Katulad ng nangyari sa iyo. Anak, wala akong ganong talento tulad ng sa iyo. Kaya napilitan akong tumakas. Tumakas ako patungo sa bayan ng Berde. Nang maglaon, nagpakasal ako sa iyong ama. Simula noon, ang ugnayan ko sa aking pamilya ay tuluyang naputol. Ngayon, malaki ka na nga. Hindi ka pa nakikita ng iyong lolo. Sa palagay ko, sa ilang araw, ika-60 kaarawan ng iyong lolo, magpapaalam akong bumate. Hindi ko inaasahan. Sa tingin ko, si Isabel ay patay na sa labas. Taon-taon, sa kaarawan ng matanda, ay hindi na bumabalik. Kawawa naman ang matanda. Taon-taon siyang nagdiriwang habang buong pananabik niyang hinihintay ang kanyang anak. Don Ricardo, huwag ka nang maghintay. Hindi darating si Isabel? Isabel? Opo? Gabriel Mendoza. Pero siya ang pangalawang direktor ng logistika sa lalawigan ng sentro. Halos lahat ng supply sa Jingzhou ay nasa ilalim ng pamamahala ni Gabriel Mendoza. Sa pagkakataong ito, sa paglaban sa pagsalakay ng Isla ng Silangan, malaki ang naiambag ni Gabriel Mendoza. Marahil tiyak na aangat pa siya. Nabalitaan ko na si Rafael Mendoza ay nakapatay ng daan-daang kalaban sa larangan ng digmaan. Siya ay ginawang pangalawang general ni General Salvador. Ngayon, may 2,000 tao na siyang pinamumunuan. Sa pagkakataong ito, ang may pinakamalaking kontribusyon sa pagtatanggol ay si General Salvador, syempre. Kaming dalawa ay umabot sa ganitong posisyon dahil sa pagtangkilik ng ating General Salvador sa lalawigan ng sentro. Puri nyo lang iyon, ngayon ay kaarawan ng aming ama. Hindi namin dapat unahan ang pansin ni tatay. Tatay, ikaw ang bida ngayon. Mapalad talaga si Don Ricardo na magkaroon ng 2 anak na matagumpay. Nasa sa kanila ang kanilang tagumpay, sarili nila iyon. Tinuruan ko lang sila ng martial arts at boxing. Halos kumpleto na ang mga tao. Magsipasok na tayo. Rosana, 20 taon na, ayaw mo pa ring bumalik? Inay, sandali. Ginoong Victor, sabi mo may paraan ka para sakupin natin ang Timog Kaharian. Peste na si Sofia de la Cruz. Matapos mawala ang dakilang maestro siya mag-isa ay humadlang sa atin sa pagsalakay ng maraming hukbo. Ginoong Renato, si Sofia de la Cruz ang kasalukuyang pinakamalaking hadlang. Kung naisakupin ng Isla ng Silangan ang Timog Kaharian, kailangan muna nating hanapin paraan para maalis siya. Ginoong Victor. Ibig mong sabihin ang paraan ko ay... Nanay, ikaw talaga. Para lang makita si Lolo. Wala ka nang pakialam sa iba. Mag-isip ka naman. Kaarawan ni Lolo ngayon. Paanong walang regalo? At ito pa nga, unang beses ko palang makikita si Lolo. Ang bobo ko talaga. Nakalimutan kong maghanda ng regalo. Ito, paano na to? Bumati po ako sa banal na mandirigma. Nang malaman na personal kayong darating sa lalawigan ng sentro, ang lahat ng mga tanyag sa lalawigan ng sentro ay naghihintay na maghanda ng handaan para sa inyo. Ang pagpunta ko sa lalawigan ng sentro ay para lamang dumalo sa kaarawan ng aking lolo. Yung mga handaan o anumang inihanda ninyo ay hindi ko nadadaluhan. Ang alak na ipinabili ko sa iyo na ihatid na ba? Nang malaman ng general na kailangan ninyo siya mismo ay naglabas ng kanyang itinatanging kayamanan upang ibabad kaya't nabuo ang pambihirang alak na panggamot. Ang alak na ito ay may mahimalang bisa na kayang pagalingin ang inyong lolo mula sa kanyang mga ugat hanggang sa unti-unting paggaling ng kanyang nasugatang ibabang bahagi. Tiyak na makakatulong ito para gumaling ang lumang sugat ng inyong lolo.
Mabuti, dahil sa alak na ito gagaling ang lumang sugat ni Lolo Tiak na ang aking ina ay makakaangat sa aming pamilya. Espesyal na inutusan ako ng general na dapat naming pagsilbihan ng mabuti ang banal na mandirigma. Ako ay mangunguna sa mga tanyag ng lalawigan ng sentro upang maghintay sa inyo. Kung mayroon kayong anumang na dapat kong gawin ay ipag-utos ninyo anumang oras. Talaga namang maasikaso ang anak kong si Sofia. Salamat sa lahat ng mga kamag-anak at kaibigan para dumalo sa aking ikasento na kaarawan. Simulan na natin ang handaan, wala nang hihintayin. Isabel, hindi ka pa rin uuwi ngayong taon? Don Ricardo, bumalik na ang bunsong anak mong babae. Parang may kasama siyang si General Salvador. General, wala na, umalis ka na muna. Opo. Ang general mismo ay dumating. Tara, salubungin natin. Tatay, umuwi na ako, Sofia. Bumati ka na. Mano po, Lolo? Kapal ng mukha mong bumalik. Hindi mo sinunod ang payo ko. Pinilit mong magpakasal sa maliit na bayan sa Timog. Kung mahirap man ang buhay mo ngayon, okay lang. At may pinautusan ka pang magpakalat ng maling balita para magpakitang gilas. Nasaan ang general? Wala kaming pinautusan para magkalat ng maling balita. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Magkapatid kayong matagal nang hindi nagkita pero sasabihin mo pa sa aking ina ang mga katagang iyan? Aba, buti naman at nakabalik kayo. Umupo na kayo. Ano ang uupo? Kaarawan ni tatay. Ang mga kuya mo ay nagbigay ng mga mamahaling regalo. Matagal kang hindi umuwi. Bumalik ka ng walang dala. Kapal ng mukha mong umupo. Ako? May dala ako. Alam kong nahirapan ka sa labas. Bakit hindi mo na kayang mabuhay ngayon? Babalik ka para mamalimos. Wala ka man lang dalang regalo sa kaarawan ni Itay. Nakakahiya kang babae. Yung mga regalo ninyo kanina ay puro basura na walang kwenta. Ang regalong inihanda namin ay hindi ninyo kailanman maaabot o makikita habang nabubuhay kayo. Itong alak na inihanda namin ngayon ay makapagpapagaling sa lumang sugat ni Lolo. Para makatayo siyang muli, ang mga regalo ninyo kaya bang pantayan? Hahaha, mga taga-probinsya, ano kayang magandang maibibigay nila? Tapos nagyayabang pa sila ng ganito kalaki. Katawa-tawa talaga. Baka naman binili lang sa kung saang tabi ng kalsada, hindi nila kayang bumili ng magandang bagay. Tapos ipinagkukunwari pang maganda, nakakahiya naman yan. Lolo, subukan ninyo po. Siguradong gagana iyan. Kayong mag-ina, hindi ba alam o nagkukunwari lang, hindi ba ninyo alam na simula nang masugatan si Itay, bawal na siyang uminom? Sa tingin ko, itong mag-ina ay may masamang intensyon sa pag-aalok ng alak. Kung sakaling may mangyaring masama kay Itay tiyak na magiging trahedya ang okasyon. Ang babaeng ikinasal ay parang tubig na ibinuhos. Sino ba ang nakakaalam ng kanyang intensyon? Baka naman may sama ng loob sa mga nangyari noon at ito na ang kanyang paghihiganti. Mabuti naman ang layunin namin ni Sofia. Hindi namin alam na bawal na uminom si Itay. Ang alak na ito ay gawa mismo ni General. Personal niyang ginawa mula sa pinakamahalagang sangkap. Hindi ito makukuha ng iba kahit pa magmakaawa. Kapag ininom ito ni Lolo, tiyak na gagaling ang lumang sugat niya. Sige, mayroon akong isang matalik na kaibigan na nasa tabi mismo ni General, si Rodrigo Bautista, eksperto sa mga gamot. Pagdating niya, malalaman agad kung totoo o peke ang alak na ito. Abangan na lang natin. Pekeng alak ang dala. Kayong mag-ina, maghanda kayong umalis sa pamilya Mendoza. Ang ingay ninyo, ano ba ang gusto ninyo? Kaarawan ko ngayon. Kahit paano, nakabalik ang mag-ina ni Isabel. Isang masayang okasyon. Ang tungkol sa alak, kalimutan na natin. Tay, kami po ang mga bata na walang muwang. Nakaabala po kami sa inyo. Huwag po kayong magalit. Ngayon po ang ika-assist na kaarawan ninyo. Naway maging masagana ang iyong buhay. At naway mabuhay ka ng matagal. Oo nga, Tay. Ang kalusugan po ninyo ang pinakamahalaga. Naway maging malusog po kayo. Naway maging maayos ang lahat. Naway matupad ang lahat ng naisin ninyo. Tay, bumabati rin po ako. Mula kailan naging karapat-dapat ang babae na mag-alay ng tsaa? Galing sa probinsya nga, hindi marunong sa tamang asal. Tingnan mo nga kung karapat-dapat ka. Dumating pa nga talaga si Rodrigo Bautista. Malaking karangalan para sa pamilya Mendoza. Rodrigo Bautista, napakalaking karangalan po ninyo. Nasa ilalim ka ni General Antonio. Dalubhasa ka sa botika. Patingin nga kung totoo o peke ang alak na ito. Pasensya na, malabo ang mata ko. Hindi ko masabi kung totoo o peke. Pero tiyak na may kakaiba ito. Maaaring ito ay isang kayamanan o maaaring wala itong halaga. Amoy alak lang ito, walang amoy ng gamot. Kapag umabot ito sa pinakamataas na kalidad ng alak, saka ito magiging ganito. Rodrigo, ang alak na ito, kaya bang gamutin ang mga binti ng tatay ko? Hindi ako sigurado. Ito'y isang malaking sugal. Kung ang alak na ito ay pangkaraniwang alak lang,
Kapag ininom ito ng tatay mo, tiyak na magbubukas ng dating sugat at may panganib na bigla siyang mamatay. Kung ito ay isang mahalagang kayamanan, gagaling ang dating sugat at magiging maayos ng lubos. Kayo na ang magpasya. Ngayon inutusan ako ni General Antonio na may importanteng gagawin, kaya mauuna na ako. Ang alak na ito ay basura na walang kwenta. Ikaw na walang hiya. Bumalik ka mula sa maliit na lugar na may masamang intensyon. Alam mo namang may dati ng sugat si tatay, pero sadyang nagbigay ka pa ng alak. Sa palagay ko, ikaw ay naghihiganti sa pamilya Mendoza. Mabuti na lang nandito si Rodrigo. Kung hindi, muntik na tayong maloko mo. Hindi ko akalain na ikaw pala ay isang babaeng may napakasamang puso. Ang pamilya Mendoza ay lagi kang inaalala at pinahahalagahan ang relasyon sa'yo. Alam mo ba, tuwing kaarawan ni tatay ay hinihintay ka niya sa labas ng bahay kung gaano kanya na-miss. Ikaw pa nga, pagbalik mo mula sa mahirap na probinsya, ay gumawa ka ng ganitong kaguluhan. Talagang wala kang utang na loob. Hindi ko ginawa yon, tatay. Maniwala ka sa akin. Wala talaga akong ganong intensyon. Hinahamak ninyo ang nanay ko dahil lang napangasawa niya ang isang lalaki sa maliit na lugar. Mababa talaga ang tingin ninyo sa ibang tao. Siguradong magsisisi kayo. Ang mga binti ko, mukhang kaya ko nang tumayo. Tama na, Rosana. Ayos na nga ako, di ba? Ano bang iiyakin mo? Utang ko ito sa inyong mag-ina. Dala ninyong gamot na alak. Suminghot lang ako. Kaya ko nang tumayo. Ano pa bang masasabi ninyo? Hindi ko akalain na ang mag-inang iyon ay may dalang napakabihirang gamot. Si tatay, isang singhot lang, nakabangon agad. Kung iinom siya kahit isang lagok, edi mas mahaba pa ang buhay niya. Hindi na siya dadapuan ng anumang sakit. Naku, nabasag ni Gabriel ang alak. Ikaw napakalaking aksaya. Hindi ko alam. Sinabi ko na sa inyo, ang kahalagahan ng alak na ito, wala ni isa sa inyo ang naniwala. Ininsulto pa ninyo ang nanay ko. Kayong mga mapagmataas, ngayon nagsisisi kayo. Huli na, lolo, inalipusta nila si nanay. Sofia, ang galing ng ugali mo. Rosana, napakagaling ng anak mo. Rosana, ang tagal mong nagtiis. Kayong dalawang walang kwenta. Halika kayo rito at humingi kayo ng tawad kina Rosana at Sofia. Bumalik na sina Sir Rafael at Sir Gabriel. Sina Rafael at Gabriel parehong naging alagad ni General Antonio Especial na pumunta para magbalita ng magandang balita kay Don Ricardo kung ano ang puno, siya ang bunga. Sina Rafael at Gabriel ay parehong mga importanteng tao sa lalawigan ng sentro. Ngayon, ang dalawang anak na lalaki ay naging alagad ni General Antonio. Ang ating pamilya Mendoza ay maituturing na isang malaking pamilya sa buong Timog Kaharian. Ang dalawang anak ay naging alagad ni General Antonio, siguradong napakalaki ng kanilang magiging tagumpay. Ngayon, gumaling na ang matandang sugat ni Don Ricardo. Sina Rafael at Gabriel ay umakyat pa sa mas mataas na antas. Talagang tatlong magandang balita ang dumating ng sabay. Babaeng taga-bukid. Swerte lang. Nagkataon lang na nakuha niya ang mahiwagang gamot na ito. Ano naman? Parehong taga-probinsya ang mag-ina. Kuya, sa tingin ko sila ay malamang na gusto lang umasa sa alak na ito. Para makalapit sa pamilya Mendoza, sinabi sa amin ni General Antonio na sa lalawigan ng sentro ngayon may isang taong kahit siya ay lubos na nire-respeto at darating. Tiyak na makakakuha tayo ng pagkakataon upang makalapit sa importanteng taong iyon. Kayo ng iyong ina ay umalis na lang para hindi kayo makita at pagtawanan ng pamilya Mendoza. Sinasabi ko sa inyo ang tinatawag ninyong master, ang taong iginagalang ni General Antonio ay ako. Tingnan mo nga kung ano kang klaseng tao. Nangahas ka pang laitain si General Antonio. Isang babaeng itinakwil ng pamilya Mendoza, isang bastarda na isinilang sa maliit na lugar matapos tumakas sa kasal, at nangangahas ka pang magsalita ng ganyan. Kung hindi dahil sa paggaling ng lolo, sana ay dinakip na kita. Dumating si Pedro Legaspi, ang pinakamayaman sa lalawigan ng sentro. Dumating si Diego Reyes, ang inspektor. Dumating si Carlos Mendoza, ang dakilang doktor ng lalawigan ng sentro. Maraming salamat sa inyong pagdating. Ang aming pamilya Mendoza ay talagang naparangalan. Tuloy po kayo. Umupo po kayo, Don Ricardo. Hindi namin kayang tanggapin yan. Mukhang ang mga taong ito ay para sa dalawang apo ko. Salamat sa inyong lahat sa handaan ng matandang ito. Mapalad po kayo, Don Ricardo. Ang mga anak at apo ninyo ay kapuri-puri. Ang mga haligi ng lalawigan ng sentro ay narito na lahat. Napakagarbo naman.
Nako, ang mga anak at apo na babae hindi ganoon kagaling. Ngunit ganyan talaga ang mga babae. Wala talaga silang mararating. Ang bilis naman ng balita ninyo. Ngayon lang din namin nalaman, ang dalawang batang ito ay naging alagad ng general at pumunta na agad kayo para bumati. Salamat sa inyong kabutihan. Kaming mga Mendoza ay pawang magagaling. Hindi katulad ng iba na kailan may hindi. Makakamit ang ganoong karangalan. Kuya, kailangan din nating umunawa. Ang iba ay galing sa maliit na bayan. Maaaring habang buhay silang hindi makakita ng ganitong tanawin. Dumating si General Salvador. Dumating ako dala ang aking mga tauhan, hindi para sa mga alagad ng general. Si General Salvador, kasama ang mga mamamayan ng lalawigan ng sentro, ay bumabati kay Binibining Sofia. Inutusan kami ng general na hintayin si Binibining Sofia. Ang alak na panggamot ay iniutos ni Binibining Sofia sa general na ihanda para kay Don Ricardo. Kahit ang general ay gumagalang sa isang dakilang tao at siya pala ito. Ngayon, ang ika-asinta na kaarawan ng lolo ko. Maraming tao, kaya hindi maginhawa. Kung wala naman kayong gagawin, umalis na muna kayo. Don Ricardo, may kanya-kanya kaming tungkulin. Naway maging sagana ang inyong kapalaran at naway maging mahaba ang inyong buhay. Dahil sa utos ni Binibining Sofia, aalis na po muna kami. Ano ba talaga ang ginawa ko? Siya ay iginagalang kahit ng gobernador at ng kanyang guro. Sa pagkakataong ito, talagang naghahanap ako ng kamatayan. Sino pa ang maglalakas loob na humamak kina Isabel at Sofia? Ina, Nangangahas kang manggulo sa aming tahanan. Naghahanap ka ng kamatayan. pakawalan ninyo ang aking ina. Ito ay karaniwang sandata ng mga taga-isla ng Silangan. Mga taga-isla ng Silangan na naman. Ipahatid ang utos ko, ang buong pamilya Mendoza. Bukas pupunta ang lahat sa bodega sa Timog Lungsod. Lolo, nasa kanila ang nanay ko. Huwag tayong magpadalos-dalos. Bukas ako lang ang pupunta. Sofia, kitang-kita naman na may kakayahan ka, pero tuso ang mga taga-isla ng Silangan. Kung mag-isa ka, para ka nang magpapakamatay. Bakit ka pa nagmamatigas sa ganitong pagkakataon? Guro, pagpupugay sa banal na mandirigma. Sofia, siya pala ang banal na mandirigma. Nakasakit pala tayo sa banal na mandirigma. Sabihin ninyo kung sino talaga ang nag-utos sa inyo. Kung hindi ninyo sasabihin, kayong mga taga-isla ng Silangan, alam ninyo kung ano ang kaya kong gawin. Sasabihin ko ang lahat. Si Commander Victor ang nagutos sa amin. Gusto niyang dukutin ang nanay ng banal na mandirigma para akitin ang banal na mandirigma sa bodega sa Timog Lungsod na may tambangan at doon nila papatayin ang banal na mandirigma. Pagkatapos noon, magkakaroon na tayo ng pagkakataon upang salakayin ng buong puwersa ang Timog Kaharian. Banal na mandirigma Sofia, dadalhin ko ang mga tauhan sa bodega sa Timog Lungsod. Huwag. Nasa kanila pa ang nanay ko. Kung pupunta man, ako lang ang mauuna. Kung may gagalaw sa nanay ko, papatayin ko siya. Nanay. Walang hiya. Dumating ka nga. Dati akong commander ng lalawigan ng Asul. Pangalawa lamang sa isa at nasa itaas ng lahat. At may isla ng Silangan pang sumusuporta sa akin. Dahil sa iyo ang lahat, ginawa mo akong parang asong walang tahanan. Commander Victor, kung may pakanaka sa akin mo iharap, pakawalan mo na ang nanay ko. Hahaha, bitawan ang nanay mo. Bakit ba? Hindi ka ba napakalakas? Kahit si General Antonio ay yumuyukod sa iyo. Bakit ka naging ganito ngayon? Hindi ka ba mahusay lumaban? Halika, sige, patulan mo ako. Kung isa kang tunay na lalaki, makipaglaban ka sa akin ng totohanan. Makipaglaban sa'yo? Hindi ako ganyan kahangal. Akala mo ba pinapunta kita dito nang walang paghahanda? Ginoong Victor, magaling talaga ang plano mo. Banal naman dirigma ng Timog Kaharian, wala ka ng takas ngayon. Sofia, ang laban natin ngayon ay hindi lang personal. Ito na ang laban ng dalawang kaharian. Sa tingin mo ba, ako lang ang kalaban mo? Ang kalaban mo ay ang buong isla ng Silangan. Hamak na tao ka. Anak, umalis ka na. Bitag ito na inilatag nila. Nanay Manuel Sandoval, ikaw ay taga-Timog Kaharian noon, si Sofia at ang dakilang maestro ay nagbigay sa iyo ng buhay. Hindi ka nagsisisi at para ka pa ring aso ng mga taga-isla ng Silangan. Ang mga taong tulad mo ay tiyak na makakatanggap ng ganti. Ganti ikaw, matandang babae. Hindi mo nakikita ang sitwasyon. Ngayon, ang buhay mo ay nasa kamay ko. Ang anak mong babae ngayon ay tiyak na hindi makakalabas dito. Ako mismo ang ganti ninyo. Hahaha.
Hayop ka! Sofia, huwag mo akong intindihin. Tumakbo ka na. Umalis ka na. Mabuhay ka at ipaghiganti mo ako. Ang ingay mo. Ano naman kung banal na mandirigma ka? Basta't tao ka, may kahinaan ka. Ang nanay mo ang iyong kahinaan. Ngayon, ikaw na banal na mandirigma ay lubusan kong tatapakan. Sofia, ikaw ang banal na mandirigma na sa tuktok ka ng sining pandigma sa Timog Kaharian. Takot na takot ako sa'yo. Kapag natatakot ako sa'yo, hindi na sumusunod ang mga kamay at paa ko. Kung gusto mo pang mabuhay ang nanay mo, lumuhod ka ng maayos. Huwag mo akong takutin. Kung hindi, mawawala ang buhay ng nanay mo. Hindi ka pa ba luluhod? Ha 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 ha. Huwag! Teka. Sofia, ikaw banal na mandirigma. Paano naging ganito kadali? Paano namin makikita ang pagmamahal mo sa iyong ina? Ha ha ha. Commander Victor, ikaw, ano pa ang gusto mong gawin? Ang mga handog para sa banal na mandirigma ilabas lahat. Ngayon lumuhod ka. Dumaan kang nakaluhod hanggang sa harap ko. Gagawin ko ang sasabihin mo. Pakawalan mo ang nanay ko. Sofia, napakalayo mo sa akin. Hindi ko marinig ang sinasabi mo. Wala ka ngayong karapatang makipagtawaran sa akin. Nanay, huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Kahit na banal na mandirigma ka, ngayon nakaluhod ka rin sa harap ko. Bakit hindi ka pa lumuhod dito? Tama, ganyan dapat masunurin. Commander Victor, mamatay ka ng masama. Matapang ka pang takutin ako? Mukhang wala ka pa ring pakialam sa buhay ng nanay mo. Kung ganoon, edi... Kuha. Manuel Sandoval, kung pakakawalan mo ngayon ang nanay ko, hindi kita papatayin. Natatakot ako. Hanggang ngayon, napakaangas mo pa rin, banal na mandirigma. Tigil, ano pang mga pakulo mo, ilabas mo lahat, tatanggapin ko lahat. Sige, Sofia, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Sofia, kung mamatay ako, huwag kang mapahamak. Nasa likod mo ang milyon-milyong mamamayan ng Timog Kaharian. Nakikita kong umabot ka sa kinaroroonan mo ngayon. Sapat na sa akin yon. Umalis ka na. Nanay, hindi ako maaaring umalis. Kung hindi ko kayo maililigtas, paano ko mapoprotektahan ang mga mamamayan ng Timog Kaharian? Nanay, huwag kayong mag-alala. Tiyak na ilalabas ko kayo. Kayong mga hamak, laban na tayo, Manuel Sandoval. Kung hindi ako mamamatay ngayon, babayaran mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Karapat dapat kang tawaging banal na mandirigma, ang lakas ng loob. Ang hiling ko naman ay hindi kalabisan. Kung haharapin mo kaming lahat, tig-isang tira bawat isa, lalaya ang nanay mo. Kung hindi, panoorin mong sakalin ang nanay mo hanggang mamatay. Tandaan mo ang sinabi mo. Sofia, wag mo na akong pakialaman. Umalis ka na. Umalis ka na nga. Tama na. Tama na. Ako na lang ang hindi pa umaatake. Saluhin mo ito, tiyak na pakakawalan ko ang nanay mo. Sofia, lumaban ka na. Lumaban ka na nga. Inay, ayos lang ako. Hahaha. Buwisit, humahanap ka ng kamatayan. Commander Victor, mamatay ka. Nangahas kang saktan ng nanay ko. Kung makakaalis kang buhay ngayon, hindi ako karapat-dapat na maging anak. Nagkamali ako, Ma'am Sofia, pakiusap. Huwag mo akong patayin, magbabago na talaga ako. Ngayon ka lang humingi ng tawad. Huli na. Itong suntok ay parusa sa pang-api mo. At itong suntok
ay parusa sa pagtaksil at pangangalunya. At ito pang suntok ay dahil hindi ka karapat-dapat na maging taga-timog kaharian. At ito namang suntok ay para sa nanay ko. Inay, saan ka nasaktan? Dadalhin na kita agad sa Dr. Sofia, ang galing mong lumaban. Sino pa bang maglalakas loob na pakasalan ka? Yung mga susunod na bagay kayo na ang bahala. Huli ako, patawarin niyo ako, banal na mandirigma. Ang lakas ng banal na mandirigma ay kasing taas ng mga bituin. Hindi natin kayang isipin yan, kinuha niya ang pananagutan sa Timog Kaharian. Pambihira ang lakas niya. Pinoprotektahan ang Timog Kaharian, talagang isang biyaya para sa ating Timog Kaharian. Binibining Sofia, masama ang balita, may nangyari sa pamilya natin. Ano? Mga taga-Timog, wala talaga kayong modo, malayo ang nilakbay ko, binabati kita sa iyong paggaling, pero ganyan ang trato ninyo sa akin. Umalis ka, layas ka. Kaming pamilya Mendoza, hindi ka namin tanggap sa Timog Kaharian. Ang kuya kong si Renato, namatay siya ng walang malinaw na dahilan sa inyong Timog Kaharian. Sa pagkakataong ito, pumunta ako para lang ipaghiganti siya. Nabalitaan ko si Renato, nakipagsabuatan siya kay Commander Victor. Muntik nang mamatay sina Isabel at Sofia. Salamat sa pag-abot ni Sofia sa antas ng banal na mandirigma, kaya niya napatay si Renato. Naparito siya para hanapin si Sofia. Noong una, nakipaglaban ka sa akin. Sadyang binali ko ang iyong mga ugat at buto. Sa katwiran, hindi ka nagagaling habang buhay. Pero ngayon, ayos ka na. Malamang na gumaling ka, siguradong may kinalaman ito sa banal na mandirigma. Sabihin mo sa akin ng totoo at pakakawalan ko na ang inyong pamilya Mendoza. Kung hindi... Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Noon, maestro ka lang. Ikaw lang, gusto mo pang kalabanin ang banal na mandirigma? Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Noong 5 taon na ang nakalipas, banal na mandirigma na ako. Ang pagharap sa bagong banal na mandirigma, anong mahirap? Kung hindi dahil marami kayo sa Timog Kaharian, maaaring magkaroon ng malakas na pagtutol. Matagal ko nang dinala ang mga tauhan upang lubusang lumusob. Si Elias Santiago kaya kong talunin iyan sa 2 o 3 galaw. Tanging kayong mga walang alam na taga Timog Kaharian ang mag-aakala na siya ang sumupil sa aming isla ng Silangan sa loob ng maraming taon. Mukhang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Pauunahin ko ang anak mo sa kabilang buhay para maghintay sa'yo. Bakit naman magkakaproblema ang pamilya Mendoza? Nanay, huwag kang mag-alala. Si Lolo, dahil sa alak na may gamot, ay nakabawi na ng halos lahat ng kanyang lakas. Tiyak na magiging maayos ang lahat. Wala ka talagang puso. Kawawa na nga ang anak mo. Ayaw mo pa ring sabihin ang kinaroroonan ng taong walang kinalaman sa inyong pamilya. Ang anak mong ito ay magaling rin. Kalahating maestro na ang antas niya. Alam nating lahat mahirap ang magsanay sa sining pandigma. Kaya mo bang tiisin na makita ang sarili mong anak na nagdurusa? Hindi ko hahayaang magtagumpay ka kahit patayin mo ako. Hindi mo malalaman ang kinaroroonan ng banal na mandirigma. Tatay, hindi naman kita pinahiya, di ba? Ha, meron ka namang lakas ng loob. Kapag pinagkaitan na kita ng lakas, sana ay ganyan pa rin ang tapang mo. Galit ka ba? Inis ka ba? Ayaw mo pa bang lumaban? Noong una, ang totoo, hindi ikaw ang gusto kong pagkaitan ng lakas, kundi ang iyong kapwa-disipulo na si Elias. Ngunit hindi ko inasahan umayaw siya sa laban. Umalis siya para magpakalakas. Ikaw ang humarap sa laban. Naisip ko, pareho lang namang mawawala ng lakas, kaya pinagkaitan na rin kita. Kung hindi umayaw ang iyong kapwa-disipulo, ang pwesto niya bilang dakilang maestro ng Timog Kaharian ay sanay sa iyo na at hindi ka sana pinagkaitan ng lakas. Ang pakikipaglaban sa iyo ay walang kinalaman sa kanya. Ang paglaban sa mga mananakop ay tungkulin nating mga mandirigma. Magaling. Pero hindi ako naniniwala na wala kang galit. Kung ganoon, sumama ka na lang sa akin. Tutulungan kitang maghiganti sa iyong kapwa-disipulo. Matagal ka nang pinagkaitan ng lakas, pero nasa maestro pa rin ang galing mo. At naglakas loob ka pang lumaban sa akin. Naghahanap ka ng kamatayan. Tatay, gawin mo na.
Tatay, gawin mo na. Lias, ano namang magagawa mo? Dakilang maestro ka lang at akala mo'y mapipigilan mo ako? Kuya, pasensya na, huli na ako. Ang nangyari sa laban nun ay nagpahirap sa iyo, kuya. Hindi na kailangang balikan yon. Ngayon, magtulungan tayong magkapatid. Hanapin muna natin ang paraan upang maalis siya. Iyon ang pinakamahalaga. Hangal kayo. Ngayong hindi ko mahanap ang inyong banal na mandirigma ng Timog Kaharian, uunahin ko kayong dalawa, isang maestro at isang dakilang maestro ang papatayin upang masira rin ang lakas ng Timog Kaharian. Sa susunod kong pagbabalik, papatayin ko ang banal na mandirigma ng Timog Kaharian ninyo. Mga Ginoo, may malaking problema. Sa loob ng lalawigan ng sentro, may mga ninja mula sa isla ng Silangan na nagkakagulo. Kayo po ang magpapasya. Dalhin ninyo kami agad. Huwag ninyong hayaang ang mga taga-Silangan ay manakit ng ating mga mamamayan. Sabi ko na sa inyo, ang pakikipaglaban ninyo sa akin ay pagpapakamatay lang. Sofia, tumakas ka. Nandito siya para patayin ka. Ikaw ang banal na mandirigma ng Timog Kaharian. Sofia, siya 5 taon na ang nakalipas ay banal na mandirigma na. Hindi masukat ang kanyang lakas. Hindi mo pa siya kayang harapin. Sofia, ako at ang iyong guro ay magpapahinto sa kanila para sa inyo. Ikaw at ang iyong ina, iligtas ninyo ang iba at umalis na kayo. Kaya pala ayaw mong sabihin sa akin kung nasaan ang banal na mandirigma. Apo mo pala siya, pero huwag kang mag-alala. Ngayon walang sino man sa inyo ang makakaalis ng buhay. Hindi ko akalain na si Sofia pala ang apo mo. Ang tadhana ay talagang mahirap unawain. Hindi ko rin inakala na si Sofia pala ay disipulo mo. Mukhang itinakda ng tadhana na tayo'y magkasamang lumaban. Ha ha ha! Kung gayon, ngayon tayong dalawa ay maglalaban hanggang kamatayan. Nakakaantig talaga ang inyong samahan. Ay ipagpatuloy ninyo na lang sa kabilang buhay. Kawili-wili. Mukhang kayong dalawa ay may kaunting koordinasyon. Huwag ninyo kaming intindihin. Umalis na kayo. Hindi ko inakala na ang aking kuya ay namatay sa kamay ng isang walang kwentang babae. Ngayon, titingnan ko kung ano ba talaga ang kakayahan niya. Hindi ka ba banal na mandirigma? Bakit ayaw mong lumaban? Peke ang banal na mandirigma mo. O baka naman takot ka na? Handa ka bang panoorin akong patayin ng lolo at guro mo? Ganito na lang. Bilang banal na mandirigma, hindi ba't tungkulin mong pangalagaan ang mga mamamayan ng Timog Kaharian? Sasabihin ko sa'yo. Sa lalawigan ng sentro ngayon may 3,000 mandirigma akong mula sa isla ng Silangan. Handa nang sakupin ang lungsod at pumatay. Makipagpustahan tayo. Kung manalo ka sa akin, aatras agad ang 3,000 mandirigma kong taga-Silangan. Kung matalo ka, mamamatay ka. Mga kasama, makinig sa utos ko, hindi tayo uurong kahit mamatay. Sa likod natin ay libo-libong mamamayan. Ikaw, magdala kagad ng mga tao sa arsenal para kumuha ng mga baril. Sofia, huwag kang magmadali. Mas malakas siya sa'yo. Hayaan mo munang kaming mga matatanda ang lumaban sa kanya. Guro, lolo, bakit? Kayong dalawang matatandang walang kwenta. Talagang naghahanap kayo ng kamatayan. Kung gayon, pagbibigyan ko kayo. Isang daang paghinga na ang lumipas. Kayong dalawang matatandang walang kamatayan. May lakas pa pala kayo. Mga matatandang may hina, akala nyo ba hindi ko kayo kayang talunin? Huwag. Hindi ba ikaw ang tinatawag na banal na mandirigma ng isla ng Silangan? Paano naman kaming dalawang matatanda hindi mo kayang talunin? Paano ka pa makikipaglaban sa alaga ko? Sa tingin ko, mas mabuti pang umuwi na kayo habang maaga. Kung may kakayahan kayo, ilabas ang buong lakas ninyo para makita namin. Alam ninyong hindi ninyo ako kaya. Lalaban pa rin kayo sa akin? Parang mga tanga, naghahanap kayo ng kamatayan. Ito ba ang sa inyong Timog Kaharian? Ang mapagmataas na diwa ng sakripisyo? Nakakatawa talaga. Bakit?
Sina Don Ricardo at ang aking guro ay nagnanais na isakripisyo ang kanilang mga buhay upang makita ko ang tunay na kakayahan ni Diego Ramos at lahat ng kanyang mga galaw. Nakita ko. Ganyan lang? Isang babae lang. Gaano pa kaya kalakas? Mukhang wala na talagang magaling sa Timog Kaharian. Ni isang mandirigma na makakapagpilit sa akin na lumaban ng buong lakas ay wala. 5 taon na ang nakalipas nang maging banal na mandirigma ka. Pero noong lumaban ka sa aking guro at kay Don Ricardo, laging may mahinang bahagi ka. Ang iyong kanang binti at kanang kamay ay tiyak na nasugatan noon at hindi pa gumaling. Kapag nakikipaglaban ka sa kapwa banal na mandirigma, tiyak na hindi mo maaagap ang mga galaw. Buwisit, ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Akala mo ba nakikita mo ang aking... Akala ko pa naman may kakayahan ka talaga. Pero isa ka lang palang, walang kwentang marunong lang ng kaunti. Ikaw, karapat dapat ka bang maging banal na mandirigma? At naglakas loob ka pang lumaban sa akin? Mamatay ka? Imposible. Paano naging ganito kalakas? Talo ka. Tuparin mo ang ating napagkasunduan. Hahaha, akala mo ba pag nanalo ka sa akin wala na? Hahaha, naipit ka na sa plano ko. Ano ang sinabi mo? Hahaha. Naloko kayo. Napakawalang hiya ninyo. Sa inyong mga taga-Timog Kaharian, ang manalo ang pinakamahalaga. Wala nang ibang mahalaga. Walang hiya. Ang walang hiya ay palusot lamang ng mga talunan. Kung ayaw mong mapahamak ang iyong pamilya, siraan mo ngayon ang iyong sariling kakayahan. Bilisan mo ang komandante para kunin ang baril. Kung hindi, huli na ang lahat. Ngayon, kasama namin ang lungsod ng sentro. Kung nariyan ang lungsod, nandito rin kami. Kung mawala ang lungsod, mawawala rin kami. Papatayin ko kayo. Huwag. Hahaha, Elias. Dumating na ang iyong araw. Hahaha, lilipulin kita. Papatayin kita ng sarili kong mga kamay. Huwisit. Kung susubukan mong gumalaw kahit isang hakbang, Mamamatay lahat ng mga ito. Huwag, Sofia, huwag kang gumalaw. banal na mandirigma, marunong ka pala lumaban. Ano na bang panahon ngayon? Iisipin mo pa ring ipagtanggol ang bansa sa pamamagitan ng sining pandigma? Kahit gaano pa kagaling ang sining pandigma mo, kayang harangan ng bala. Tanungin mo nga siya kung kaya pa ba niya ngayon. Ngayon sasakupin natin ang lalawigan ng sentro. Pagkatapos nito, unti-unti nating masasakop ang buong Timog Kaharian. Babayaran ninyo ito. Ngayon kaya kong wasakin ang buong pamilya ninyo sa isang iglap. Lakas loob mo pang sabihin iyan? Dapat ba kitang purihin dahil makabayan ka? O tatawagin na lang kitang tanga? Labanan mo ako muli. Kung manalo ako, pakakawalan mo ang aking pamilya. Bakit naman? Hindi mo ba gustong ipaghiganti ang iyong kapatid ng sarili mong mga kamay? Nakikita ko kung ano ang gusto mong gawin. Gusto mo akong patayin, hindi ba? Pero, gusto ko talagang maghiganti ng sarili kong mga kamay. Sige, lalabanan kita. Pero, Sofia. Usapan na natin yan. Lalabanan kita. Hahaha, ganyan ka ba makipaglaban sa akin? Sige, lalaban ako sa'yo. Sofia! Makikipaglaban ako sa inyo. Kayo, lahat kayo. Bantayan ninyo ang kanyang pamilya. Kung sakaling saktan ako ng banal na mandirigmang ito, barilin ninyo siya agad. Ikaw na hamak. Nanay, lolo, tito. Hindi ka ba marunong lumaban? Sige pa! Muntik na. Kaunti na lang. Basta mahawakan ko lang siya, tiyak na mamamatay siya. Hindi. Huwag kang magulo. Gusto mo bang mamatay kasama ang buong pamilya mo? Pahihirapan kita ng paunti-unti hanggang mamatay ka. Nagsawa na ako. Dapat ka nang mamatay. Pasensya na, guro. Pasensya na, nanay. Hulihin silang lahat. Ngayon na.
Guro. Nakapaghiganti na ako para sa inyo, Guro. Sofia. Sofia. Ang alagad ninyo si Sofia. Bati po, Guro. Mabuti, mabuti. Kung kinakailangan, tawagin mo ako gamit ang palasong ito. Hanggang dito, wala na akong ibang sasabihin. Humayo ka na. Nanay. Umuwi na ako. Buti na lang nakauwi ka, kaya pala ito pala ang pakiramdam ng kamatayan. Mula ngayon, hindi na ako ang mamumuno sa angkan. Pagkatapos nito, ang aking apong si Sofia ay siyang mamumuno sa pamilya Mendoza. Pati sa ating bagong pinuno. Binabati kita, banal na mandirigma. Ngayon ay binuksan na ang Akademya ng Sining Pandigma. Libu-libong mamamayan ang naghihintay. Mangyaring pumunta po kayo. Banal na mandirigma. Ngayon may mga baril at kanyon na ang lahat ng bansa. Bakit pa tayo kailangang magtayo ng Akademya ng Sining Pandigma? Hindi ba dapat turuan natin ang lahat na gumamit ng baril at gumawa ng kanyon? Narito ang banal na mandirigma. Pangahas kang magsalita ng kalokohan, mga tauhan, hulihin ninyo siya. Teka lang. Sasagutin ko ang tanong mo. Ang itinuturo sa Akademya ng Sining Pandigma ay hindi ang sining ng pakikipaglaban, kundi ang tibay ng loob. Tama ka. Kung may baril at kanyon tayo, kahit gaano kataas ang galing sa martial arts, hindi makakayanan. Ngunit kung ang lahat ay duwag, ano ang silbi ng baril at kanyon? Isang sugat lang, tatalikod na sila at iiwan ang kanilang mga sandata. Sa unang panganib, iiwan nila ang kanilang pamilya at ipagkakanulo ang bayan. Ilang buwan pa lamang akong nag-aaral ng martial arts. Sa akin, ang mga galaw at teknik ay hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang diwa ng pakikipaglaban. Tayong mga nag-aaral ng sining pandigma ay dapat makita ang ating sarili, makita ang mundo at makita ang lahat ng tao. Dapat tayong manghahas na lumaban, may 7 bahaging tapang at 3 bahaging galit, lumaban at magsikap. At kung ang kabataan ay malakas, ang bansa ay magiging malakas. Kung ang lahat sa Timog Kaharian ay may tapang. Hindi ba't makakabangon tayo muli? Banal na mandirigma. Gusto kong maging banal na mandirigma. Salamat sa inyong lahat. Guro, ngayon lahat sa Timog Kaharian ay nag-aaral ng sining pandigma. Matagumpay nating pinalayas ang mga mandarambong mula sa isla ng Silangan. Ang iyong hiling natupad ko na para sa iyo. Tingnan mo ng mabuti ang mapayapang panahon ng Timog Kaharian. Guro, ipinapangako ko sa iyo na iingatan ko ng mabuti ang Timog Kaharian. Magsisikap akong maging haligi ng bayan tulad mo. Timog Kaharian ay hindi makakalimot sa bawat Bayaning nag-alay ng buhay para sa bayan. Sofia, naisip mo na bang maging opisyal sa pamahalaan? Isa lamang akong mandirigma, hindi na lang ako magiging opisyal. Kung magkakaroon sana ng mas maraming mabubuting opisyal na tulad mo at ni General Salvador, mas magiging maganda ang hinaharap. Inay, tara na, umuwi na tayo. Simula ngayon, wala nang banal na mandirigmang Sofia de la Cruz. Sa Timog Kaharian, lahat ay maaring maging banal na mandirigma. Kapag malakas ang kabataan, malakas ang bayan. Kailangan nating magsikap ng walang humpay. Sa pamamagitan ng sining pandigma, makakamit ang landas, paglinang ng sarili, pagpapatatag ng pamilya, Pamamahala sa bayan. pagpapanatag ng sanlibutan.